Hindi ko alam ang gagawin ko, pero kakayanin ko. Feeling superhero ka naman kasi, Bea. Alam mo naman na hindi mo kaya tapos kumupkop ka pa ng mga palamunin. Hindi ka naman yayaman dahil tumulong ka lang. Lagi mong tandaan, Bea, na hindi ka bayani na kailangan may patunayan sa bansa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Mahirap ang maging mahirap, pero mas mahirap ang makipagkapwa-tao sa mga tao. Isa si Bea sa maraming tao na magpapatunay kung anong naibabalik ng kabutihan, kung anong pwedeng maging resulta kung meron tayong pakikipagkapwa-tao. Si Bea, na ang second name ay Esther, ay nagtatrabaho bilang isang janitress sa isang sikat na restaurant sa Cavite. Ang lugar ay kilalang kilala sa kanilang masasarap na pagkain at maginhawang ambience. Dahilan kung bakit maraming parokyano ang palaging bumabalik dito. Laging puno ng tawanan at masasayang kwentuhan ang paligid at sa bawat sulok ay maririnig ang masiglang tugtugan na nagbibigay saya sa mga customer. Ngunit sa kabila ng kaaya-ayang atmosphere ng resto, may mga bagay na hindi napapansin ng karamihan. Habang abalang lahat sa kanilang kasiyahan, hindi maiwasang mapansin ang lungkot na nakatago sa mga mata ng ilang empleyado, lalo na kay Bea. Sa bawat punas niya ng mesa at sahig, tila ba may bigat na bumabalot sa kanyang mga kilos. Ang kanyang mga ngiti, kahit madalas at magalang, ay tila may halong kalungkutan na bihira lamang mapansin ng mga dumadaan. Sa likod ng bawat abalang araw ng resto, may mga kwento ng sakripisyo at hinagpis na hindi agad-agad na ibubunyag sa maliwanag at masayang fasad ng lugar. Ano ba yan? Bakit hindi nyo inaayos ang trabaho ninyo? Ikaw, Esther, ganyan na lang ba talagang kaya mong gawin? Nakakainis naman, mga pasaway kayo. Ilang customer nang nagreklamo dahil mali raw ang order na naibibigay ninyo. Nagwawala na naman ang amo nila. Kung hindi sila sabunutan, murahin, ay pag-iinitan sila buong linggo dahil lang sa isang pagkakamali. Perfectionist kasi ang amo nila. Maliit na kasalanan ay pinapalaki. Halos ilang mga newcomers na rin ang nag-resign dahil sa pamamalakad na ginagawa ng amo ni Esther. Pero dahil martir si Esther, hindi niya naman gustong masisante at pulutin sa kangkungan kaya tinitiis na lamang ni Esther ang mga ginagawa nito sa kanya. Palibhasa, mayaman na walang pakialam sa lahat. Isusubo na lamang halos dito lahat ng gusto kaya gano'n na lamang kababa ang tingin sa mga trabahante sa resto. Trabahanteng katulad ni Esther. Busy ang janitress na si Bea Esther T. Buluran o mas kilala bilang Bea sa kanyang trabaho. Kamakailan lang din halos si Bea nakapasok. Si Bea ay galing siya sa probinsya at sinubukang makipagsapalaran sa Maynila at umaasang maging daan para umangat sa buhay. Matandang dalaga na si Bea. Hindi dahil sa hindi siya pinalad magkaasawa, pinili niya lamang talaga na hindi. Lalo na sa hirap ng buhay ay hindi na naisipan ni Bea ang pag-aasawa at magtrabaho na lamang. Ang bata! Hala yung bata! Malakas sa sigawan ng mga tao sa paligid. Hindi mo gano'n napansin ni Bea dahil busy siya sa kanyang trabaho. Habang nagpupuna si Bea ng bintana sa restaurant, ay napansin ni Bea ang batang paika-ika. Nagulat pa siya dahil mukhang malubhan ang sugat na meron ito sa paa. Hindi niya din inaasahan na sa mura nitong edad ay kailangan na nitong maghanap buhay. Ano nangyari sa'yo? Hindi naman nakapaniwala ang tanong ni Bea sa batang may natuyong luha sa mga mata. Nagtitinda lang po ako ng sampagita dyan malapit sa simbahan. Bigla pong may 3 bata na nagsisigawan habang nakasakay sa motor tapos nagulat na lang po ako, nasa harapan ko na sila. Nakita ko na lang po na nasa sahig na ako habang nagkalat ang mga paninda ko. Aray! Habang nagkukwento ang bata, si Bea naman ay dali-dali nagpaalam at bumalik sa loob ng restaurant para kumuha ng first aid kit.
Bakit ka ba kasi nagtitinda doon? Maraming sasakyan at mas lalong maraming posibleng disgrasyang mangyari sa'yo. Wala naman po akong choice, ate. Kung hindi ho ako magtitinda, pwedeng maghapon ako malamang sikmura naming magkapatid. Nasan ba kasi ang magulang mo? Bata pa lamang po ay ulilang lubos na ako. May bisyo po ang nanay ko at naging rason po ito para masira ang pamilya namin. Iniwan na po kami ng kapatid ko ng magulang namin. May kanya-kanya na po silang pamilya. Wala na rin po kami halos puwang ng kapatid ko sa buhay ng magulang namin. Bakit? Nasaan ba ang kapatid mo? May sakit po ang kapatid ko. Sobrang payat at halos hindi na po makalakad. Ulilang lubos na rin po ako. At ang tanging inaasahan na lamang namin ng kapatid ko ay mailimos ko yung ngayong araw. Magagalit kasi ang amo ko. Gusto man sana kitang tulungan baka ako naman ang pulutin sa kasada kapag ginawa ko yun. Sige, bibigyan na lang kita ng pagkain. Huwag na huwag kang magtawag ng ibang kasama ha. Bibigyan kita pero ngayon lang, maliwanag pa. Opo, hindi po ako magtatawag. 3 araw na rin po kasi akong halos hindi kumakain. Ang kapatid ko po, ganun din po. Oo, sige, pumasok ka doon. Sa gilid ka lang dahil baka makita ka ng amo ko at parehas tayong malilintikan. Agad na kumuha si Bea ng pagkain sa loob. Hindi tulad ng laging kinakain ng batang madumi dahil ang binigay ni Bea ay malinis at bagong luto. Dahil hindi naman naging sapat ang gamot na inilagay ni Bea para sa sugat ng bata, ay muli siyang bumalik sa loob para kunin ang bimpo na kanya namang ibinabad sa tubig. Pumunta si Bea sa loob ng office at nagkalkal sa loob. Mabuti na lamang at agad niya natagpuan ang towel. Bumalik si Bea sa bata at maiging pinunasan ang sugat nito. Aray ko po! Daing ng bata kay Bea. Agad naman na nanghingi ng pasensya si Bea dahil wala naman siya magagawa. Kailangan dampian ng tubig ang sugat ng bata dahil madumi na iyon. Pwede pang maimpeksyon at mas lumala. Kita na sa mukha ng bata na mangyek-ngek ito. Habang si Bea naman ay hinihipa ng kaunti para mawala agad ang kirot dulot ng tubig at bimpo na dinadampi sa tuhod ng bata. Pagkatapos si Bea na linisin ang sugat ng bata, ay pinaupo niya ito sa dulong upuan para hatiran ng malinis na pagkain. Galak na galak naman ang bata dahil sa halos 3 araw na kumakalamang sikmura niya, ay nalalaman na ito. Halos naubos agad ng bata ang laman ng mangkok. Sa kabilang banda naman ay si Bea nagulat noong kinalapit ng kasamahan. Bakit daw ako tawag ni boss? Hindi ko din alam eh. Basta ang alam ko, galit na galit siya. At kanina pa niya sinisigaw ang pangalan mo. Agad naman na pumasok si Bea sa loob. Doon ay naabutan niya ang kanyang boss sa masama ng tingin agad sa kanya. Bakit po? Agad namang lumapit kay Bea ang kanyang boss at hinatak ang buhot niya. Ano tong nalalaman ko, ha? Talagang nagbigay ka pa ng pagkain sa pulubi, no? Bakit? Naaawa ka? Boss, 3 araw na po siyang walang kain. Kahit ibawas niyo na lang po sa sweldo ko yung kinain niya, okay lang po. Naaawa po kasi ako. Lalo na't nagkwento na mayroon siyang kapatid na may sakit. Nababaliw ka na ba? Nalulugi na yung resto. Tapos pinamimigay mo lang ng libre lahat ng pagkain dito? Bakit? May ambag ba yung mga salot sa lipo ng mga pulubi na yan? Mga magnanakaw lang yan. Tapos ano? Kapag nalugi ako, sasamahan niyo ba akong iangat tong resto? Hindi naman, di ba? Kaya magtrabaho ka ng maayos at baka pa rin kita palabas ng resto. Paalisin mo na rin yung pulubing yan at baka maraming makaamoy. Mabawasan pa tayo ng customer. Sige po, boss. Tangi na sabi na lamang ni Bea bago lumabas at puntahan ang batang pulubi. Nene, siguro okay ka naman na. Sige na, lumabas ka na at baka pagalitan ka na ng amo. Mahinahon na wika ni Bea sa bata. Agad namang sumunod ang bata. Maraming salamat din po. Kung hindi po sa inyo baka tuluyan na akong hinimatay. Sige na, kailangan ko pa kasi magtrabaho. At ilagay lahat ng mga tirang pagkain sa parking lot mamaya. Wika pa ni Bea sa bata. Muli na namang nagbalik si Bea sa loob kung saan siya kanina
Ginisa ng amo niya. Sinasabi ko na nga sa'yo nawawalan tayo ng isang towel sa cleaning supplies. Tinignan mo ba yung bata sa labas kung may dala ba o nanakaw niya na? Kaya wala talaga akong tiwala sa mga pulubi. Mga magnanakaw talaga sila. O baka naman mismo si Bea ang nagnakaw. Magnanakaw ka, no? Agad namang hindi nakasingit si Bea. Naalala niya na ginamot niya pala ito ang pamunas ng sugat ng bata at tinali pa nga sa paa ng bata para hindi ganoon magkaroon ng infeksyon ng sugat ng bata. Hindi ko po ninakaw. Hiniram ko po kanina para pampunas ng sugat ng bata. Baka kako kasi ma-infeksyon? Ano? Binababoy mo ba tong resto? Restaurant ko to, Bea. Bakit mo pinamunas lamang sa maduming sugat na yon na alam mong pandinis natin yon? O tapos binalik mo dito? Tapos papandinis mo ng iba mong kasamahan at ipapahid sa lamesa? O di naman kaya sa bintana? Nung pinahid na syempre yung kagaw nung sugat nung kakalat-kalat na patang yun hanggang sa may magreklamo ang customer. At kilalaning basura itong resto ko dahil sa kapabayaan mo. Hindi ko naman po. Talagang sasagot ka pa? Diba? Ang sabi ko, hayaan niyo ako magsalita kapag galit kayo kung ayaw niyong mamanduhan ko. Sigaw ng amo ni Bea at malakas siyang sinampal. Wala naman nagawa si Bea kung hindi hawakan ng pisngi niya at ikimkim ang sakit ng sampal na ginawa sa kanya. Nasa loob din ng iba niyang kasama. Yung isa may kaserola sa ulo dahil sa pagkakamali ng luto ng isang menu at sa galit ng kanilang amo ay binuhos lahat kahit pa sa katawan ng kasamahan ni Bea habang ito ay mainit pa. Ang isa namang kasamahan ni Bea ay may hawak na basag na plato habang umiiyak. May nabasag kasi itong plato at agad na triple na presyo ang plato na ibinawas agad sa sweldo. May anak at may pinapaaral pa naman na kapatid ang isang kasamahan na iyon ni Bea. Balik kay Bea. Agad na malakas na hinampas ng kanyang amo ang lamesang stainless kaya naglabas ito ng malakas na ingay na dahilan upang mapatalon sa gulat sila Bea. Maling menu. Nabasag na plato. Tanggap ko pa. Pero itong babuyin mo at magkalat ng mikrobyo sa restaurant ko? Hindi. Di ba pala tulong ka? Total pala tulong ka naman sa mga hampas lupang pulubi na yan. Pwes magsama-sama kayo. Simula ngayon, tanggal ka na. Humanap ka na mapagtatrabahuhan mo. Sigaw ng amo ni Bea. Wala namang nagawa si Bea, kundi tanggapin na lamang ang kapalaran niya. Habang ang bata naman sa labas ay nakatanaw kay Bea na malungkot na lumalabas ng pinto. Dinala nito ang mga gamit niya, bag at iba pa. Hapon na, mas marami ng mga customer kumpara ng umaga at tanghali. Kaya naman marami ang matang nakatingin sa kanya papalabas ng resto. Nakasalubong pa ng bata si Bea. Humingi ito ng tawad pero umiling lang si Bea at sinabing ayos lamang siya. Wala namang magawa ang batang tinulungan ni Bea dahil wala naman itong kayang iabot na tulong. Dahil may ipon naman kahit papaano si Bea ay hindi siya ng problema sa mga una at 3 araw niya na walang trabaho. Pero hindi niya sinayang ang oras na yon para maghanap. Habang nasa kabilang banda naman ay ang batang tinulungan ni Bea. Madalas ay nakakasalubong niya ang mga ito sa daan. Minsan ay inaalok siya ng mga hawak na pagkain nito. Pero hindi tinatanggap ni Bea at nagpapasalamat na lamang. Kaminsan naman ay sinasadya ni Bea na puntahan ng mga bata. Minsan, sa daan lang sinapinan ng karton nito natutulog. Minsan naman ay sa ilalim ng tulay na hindi naman kalayuan sa tinitirhan ni Bea. Walang mga permanenteng bahay ang mga bata. Kaya minsan hindi na makita o maabutan ni Bea ng pagkain ng mga ito. Totoo nga ang sinabi ng isang bata. Ang kapatid niya nito ay may sakit. Sobrang payat at hinang-hina ang bata. Malnourished ito at halos nakaupo na lamang. Hindi naman ganong kahirap si Bea sa buhay. Kaya inalok niya ang mga bata na tumira muna sa pinagtutuluyan niya. Pero tumanggi ang mga ito. Dahil wala namang magawa si Bea kaya inaabutan niya na lamang araw-araw ng pagkain ng dalawa. At dahil na rin sa payat at hindi madalas sa pagkain ng kapatid ng batang nakilala ni Bea ay may sakit na ito. Halos nahihirapan na itong kumilos at parang na-stuck na ang katawan nito sa nakaupong posisyon. Kita ni Bea sa mga mata ng bata ang pagod.
Hirap at pagsuko, pero hindi kaya ni Bea na basta na lamang ganon o doon matapos ang buhay ng bata, kaya sa pilitan niyang pinapalipat ang dalawa sa bahay niya. Naghanap ng trabaho si Bea. Hindi siya ganong kapinalad. Sinubukan niya muli sa dating resto. Baka lumamig na sakali ang ulo ng boss niya at ibalik siya nito. "Oh, bakit andito ka? Tanga ka ba? Hindi kita ibabalik dito. Napakalaking gulo ang ginawa mo. Pinagkalato pang madumi ang resto ko." "Po, hindi po ako nagkalat. Sinabi sa akin ng isa sa mga kasamahan mo. Talagang nag-iwan ka pa ng mga dumi dito. Ano, para gumanti sa akin? Napakawalang hiya mo, Bea." Hindi naman makapaniwala si Bea sa narinig dahil ang kasamahan na tinutukoy ng dati niyang amo ay ang kasamahan niya na mas close niya kaysa sa mga luma. Isang bagong trabahante na si Bea mismo ang nagturo ng mga gagawin upang maiwasan na mapag-initan ng sariling boss. Pero hindi naman akalain ni Bea na magagawa siyang traidorin ng isang yon. Wala namang masama kung bumalik. Kaya muling sinubok ni Bea at nagmakaawa siya na kahit tagatapon na lamang siya ng basura. Nagmakaawa si Bea sa kanyang amo. Halos nanginginig na nga ang kanyang tinig habang sinasabi, Kahit hindi na po ako janitress, kahit gawin niyo na lang po akong tagatapon ng basura basta huwag niyo lang po akong tatanggalin. Kailangan ko lang po talaga ng trabaho." Nagsusumiksik ang takot at pag-aalala sa kanyang dibdib dahil alam niya ang trabahong yon ang bumubuhay sa kanilang tatlo. Siya at ang dalawang batang kanyang kinupkop. Alam niyang hindi ito maganhawang trabaho, ngunit hindi na iyon mahalaga sa kanya. Ang bawat araw na may kinikita siya ay isang araw na may pagkain sila sa hapag. Ngunit imbes na unawain siya, nag-apoy ang galit ng kanyang amo. Itinaas nito ang boses, puno ng panghuhusga at puot. "Nagmamakaawa ka pa. Akala mo ba madadala mo ako sa awa? Kung hindi mo kinupkup yung dalawang batang yan, edi hindi ka sana naghihirap ng ganito. Hindi ka luluhod dito sa harap ko na parang pulubi sa sahig." Tumagos sa puso ni Bea ang matatalim na salita ng kanyang amo. Parang mga kutsilyo ang bawat salita. Hinihiwa ang kanyang damdamin. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipaliwanag na ang mga batang yon, sina Michael at Jared, ay hindi niya kayang pabayaan. Sila ang tanging natitirang pamilya niya. Mga inosenteng kaluluwa na walang ibang masasandalan kundi siya. Pero sa halip na lumaban, pinili ni Bea na manatiling tahimik sapagkat alam niyang hindi niya kayang mawala ang trabaho. Sa bawat hakbang papalayo sa amo, ang bigat ng kanyang mga yapak ay tila lalong bumibigat. Kasabay ng kanyang mga luha na pinipilit niyang pigilan. Ang mga alaala ng araw kung paano niya kinupkop sina Michael at Jared ay bumalik sa kanya. Ang unang pagkakataong nakita niya ang dalawang batang ito na walang mga magulang at walang tahanan. Alam niyang mahirap ang buhay, pero sa kabila ng lahat, pinili niyang tanggapin sila sa kanyang buhay. Dahil alam niya hindi niya kayang tiisin na makita silang nag-iisa. Si Michael, ang panganay, ay tahimik at seryoso. Ngunit sa kabila nito ay puno ng mga takot mula sa kanya nakaraan. Si Jared naman mas bata at mas masayahin. Ngunit hindi maitago ang lungkot sa kanyang mga mata sa tuwing napag-uusapan ang kanyang mga magulang. Walang araw na hindi iniisip ni Bea kung paanong mapapabuti ang buhay ng mga bata. Kahit pa ang kanyang sariling kalagayan ay lalong humihirap. Pinipilit niyang maging matatag para sa kanila. Kahit pa sa loob ng kanyang puso ay bumabalot na ang matinding pagod. Ang bawat pagod niyang katawan sa pagtatrabaho bilang janitress, ang bawat pagwalis at pagpupunas ng sahig, at ang bawat mabigat na pangungusap mula sa kanyang amo. Lahat ng ito ay tiniis niya alang-alang sa kanilang kinabukasan. Habang patuloy naman siyang naglalakad pa uwi mula sa trabaho, dama ni Bea ang mabigat na responsibilidad. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya matitiis ang ganong kalagayan. Ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi niya maaaring pabayaan sina Michael at Jared. Sila ang dahilan kung bakit patuloy siyang lumalaban. Kahit sa kabila ng lahat ng sakit at hirap, sa bawat araw na dumaraan, pinanghahawakan niya ang pag-asa na darating din ang araw na mababago rin ang kanilang kapalaran. Naghahanap at patuloy na naghahanap si Bea ng trabaho. Umaasa ang papalaran siyang makakuha kahit na papaano.
Noong una ay nakapasok siya bilang tindera sa palengke. 100 ang araw na bayad pero sa daming gastusin, hindi na naging sapat iyon. Hindi rin naman kasi madaling makahanap ng trabaho, lalo na't ang ibang requirements, kinakailangan ng mataas na kalidad ng edukasyon. Bagay na hindi naman nakamit ni Bea. Sa mga unang araw ni Bea sa pagiging tendera ay okay naman. Ibinahay na rin ni Bea ang 2 bata dahil sa hindi niya matiis na hayaan ng mga ito sa lansangan na pakalat-kalat. Malaking tulong din naman ang batang kinupkop ni Bea dahil masipag at kumikilos ito sa loob ng bahay. Dahil hindi naman kamahalan at kalayuan ng pwesto ng ukay-ukay, ay doon si Bea bumibili ng mga damit para sa mga bata. Nakakakain na ito ng 3 beses sa isang araw. Hindi na rin ni Bea hinahayaang manlimos ang mga ito. Kaunting ayos, hindi na mukhang pulube ang mga bata. Habang ang mga kapatid naman ng pulube na may sakit ay nabibilhan na rin ni Bea ng gamot kahit papaano. Hindi niya kamag-anak, kadugo o kahit ano pang dalawa. Pero napalapit na ang puso niya na hindi niya kayang makitang nahihirapan ng mga ito. Tila ba may koneksyon sila sa isa't isa. Oh, hetong ulam para sa maghapon. Ito ang pera, huwag na kayong tumawid at delikada sa labas. Meron namang laman ng ref na pagkain. May tinabi akong lutong ulam para hindi niyo na kailangang magluto. Maglinis lang kayo dito sa bahay at manatili lang sa loob hanggang makauwi ako. Naiintindihan? Tanong ni Bea sa bata na agad din namang tumango. Hindi pa napigilan ni Bea na maluha nung mabilis na tumakbo patungo sa kanya ang kinupkop niya at niyakap siya. Maraming salamat po. Hindi ko akalain na may mabuting puso na kagaya ninyo. Agad naman na dahan-dahang bumitaw si Bea dahil baka hindi niya mapigilan at tuluyan ng umiyak. Agad na nagpaalam na si Bea sa mga ito at saka dumiretso ng trabaho. Palit tempered, may Vivo, may Oppo at kung ano-ano pa. Sigaw ni Bea habang nakaupo sa puting silya sa gilid ng kalsada kasama ang iba pa niyang kasamahan sa trabaho na nagbebenta ng mga tempered glass ng cellphone. Isang matanda naman ang lumapit. May ginto itong relos. Iba din ang tindig nito kumpara sa mga karaniwang tao na makikita na naglalakad sa palengke. Lumapit ito kay Bea at saka ipinakita ang cellphone nito. Hindi naman makapaniwala si Bea sa nakita. Isa itong pinakamahal na cellphone at halatang bago pa lamang. Hindi naman mapakali si Bea sa kaba. Maraming mata nakatingin sa kanila at natitiyak niyon. Magpapaayos sana ako. Hindi naman ako marunong, ikaw na sana ang gumawa. Ay, pasensya na po, tempered glass lang pong ginagawa ko. Hindi po ako marunong mag-ayos ng cellphone. Agad na magdumukot ang matanda ng isang makapal na kumpol ng pera at iniabot iyon kay Bea. Agad naman na tinanggap ito ni Bea at saka nagtanong sa dapat niyang ayusin. Bagong bili ko lang kasi. Gusto ko sana lagyan ng password ito. Hindi naman makapaniwala si Bea na iyon lamang palang kailangan niyang gawin. Kapalit ang malaking pera na ibinigay sa kanya. Agad na tinapos si Bea at saka pinagpatuloy ang trabaho. Sa kabilang banda naman, ang matanday naglalakad at malawak ang ngiti na napalitan ng gulat nung hablutin sa kamay niyang telepono. Hindi naman nakatakas iyon sa paningin ni Bea. Mabuti na lamang at dumating ang kapalitan niya sa trabaho, kaya mabilis niyang hinubad ang tsinelas niya para bumuelo ng takbo at mahabol ang magnanakaw. Magnanakaw yan! Pigilan niyo! Malakas sa sigaw ni Bea na ikinaalarma ng lahat. Marami nang humahabol. Hindi lang si Bea dahil kahit ang iba ay nakihabol na rin. Maraming sumubok na harangan ang lalaki pero mabilis ito at tila sanay sa pandurukot. Hindi nga nagkamali si Bea. Magaling talaga ang lalaki sa pagtakbo. Sayang naman ang lakas ng katawan ni Bea kung hindi niya magagamit. Nadapa saglit ang mandurukot at isang hudyat para kay Bea na maabutan niya ito. Kahit ano lang madampot niya, kinuha niya para maibato dito, pero walang tumama. Hanggang sa makadampot si Bea ng kahoy at malakas na inabato ito sa lalaki. Tumama ang kahoy sa ulo nito kaya nabitawan ng cellphone at nadapa. Pagkakuha ni Bea ng cellphone, kanya-kanya namang dumog ang tao sa magnanakaw at pinagtulungan ito. Bumalik si Bea sa pwesto at ibinalik ang cellphone ng matanda. Ginantimpalaan naman siya nito ng kaunting salapi, bukod sa unang ibinigay sa kanya. Nagpatuloy ang maghapon ni Bea ng ganoong setup.
na kung saan binigyan siya ng pera at bumalik siya sa pagtatrabaho. Hanggang sa makauwi siya at mabutan niya na malinis na ang bahay. May pagkain na rin sa hapag. Paulit-ulit na naging ganon ang setup ni Bea. Hanggang sa hindi inaasahang pangyayari. Isang gabi, mabilis na napabalik si Bea sa kanyang higaan nang magtungo sa kanya ang bata at sinabing tumitirik ang mata ng kapatid nito. Agaran din naman si Bea na tumayo at pinuntahan ng bata. Kumuha agad siya ng kutsara para hindi mag-lock ang panga nito kung sakali. Mabuti na lamang din at mabilis na nakakilos si Bea at naisugod sa pinakamalapit na ospital ang bata. Hindi na inisip ni Bea kung magkano ang gagastusin dahil ang nasa isip niya ay maisusugod na at agad na maagapan ng bata. Sa loob ng ospital ay agad na inilagay ang bata sa stretcher. Tiningnan pa ang BP nito. Lahat naman ay normal. May itinurok lamang ang nurse sa katawan ng bata para kumalma ito. Natigil na ang panginginig ng katawan ng bata kaya nakahinga si Bea ng maluwag. At hindi pa doon natatapos ang problema ni Bea dahil kalauna nang makalabas ang bata dahil ipinasok niya sa health card ang bayad sa ospital, sumunod naman ang isa na nagkaroon din ng dengue. Naging matindi ang naging gamutan. Hindi rin biro ang naging presyo ng bawat gamot. Habang naghahanap si Bea ng ibang trabaho, kinakailangan niya din na mag-half day sa trabaho para mabatayan ang bata na nasa bahay niya. Kaya pa namang kalahati ang bayad sa tubig ay kuryente. Pero hindi ang pagkain sa bahay. Sorry po kung naging malaking problema kami sa iyo ng kapatid ko. Kaya ko naman po magtrabaho. Dati naman po ako nagbabakal bote para makakain kami. Pwede naman po ako maging trabahador sa palengke. Sabi ng bata kay Bea dahil naabutan siya nitong nakatulala sa pintuan habang sunod-sunod na tumutulo ang mga luha. Ano ka ba? Hindi naman kayo pabigat. Talagang mahirap lang na makahanap ng trabaho ngayon. Hindi ko din naman pwedeng pagtrabahuhin kayo dahil kinupkup ko na kayo kaya pananagutan ko na kung anong mangyari sa inyo. Wika ni Bea at niyakap ang bata. Umusad na si Bea. Lumabas na sa bahay para maghanap ng trabaho. Mamayang hapon pa naman din kasi ang oras ng pasok niya. Sinubukan din ni Bea na mamasukan bilang katulong. Sa mga unang araw ay madali lamang at buong akala ni Bea ay maayos sa magiging amo niya. Sa una ay mapangunawa, mabait at napaka-maalalahanin pero sa mga dumating na araw, nagugulat na lamang siya dahil pinag-iinitan na siya. Minsan ay sisisihin pa siya sa mga bagay na hindi niya naman ginawa. Hindi ko na alam ang gagawin ko, pero kakayanin ko to. May feeling superhero ka naman kasi, Bea. Alam mo naman palang hindi mo kayang kumupkup ka pa ng palamunin. Alam mo hindi ka naman yayaman dahil tumulong ka lang. Lagi mong tandaan, Bea, na hindi ka bayani na kailangang may patunayan sa bansa. Okay lang naman sa akin na may mga kasama ako. Tsaka masaya naman ako nakikitang okay lang yung kalagayan nila. Nahihirapan lang talaga ako sa gastusin sa bahay. Pero kaya ko to. Wika ni Bea sa kausap na katrabaho. Nagkibit-berikat na lamang sa kanya ang kasamahan at nagpaalam na babalik na sa pwesto at baka mapagalitan na sila ng kanyang amo kapag naabutan silang nagchichismisan. Sir, ano pong hanap nyo? Sir, ikaw pala yan. Hindi makapaniwalang wika ni Bea nang maalala ang matandang tinulungan niya sa palengke. Nakabase na kasi si Bea sa loob ng mall. Malaki na rin kahit papaano ang kinikita niya. Oh, ikaw pala. Mukha kang problemado ah. Naririnig ko kayo ng kaibigan mo na nag-uusap. May mga anak ka na pala? Hindi naman makapaniwalang wika ng matanda. Umiling naman si Bea at sinabi na kinupkup niya lamang ang mga ito. Tila ba napukaw naman ang atensyon ng matanda at nagtanong patungkol sa mga bata. Ganon ba? Pwede naman kitang tulungan. Bayad na rin sa pagtulong mo sa akin. Ay hindi na po. Matagal na ho kayong bayad sa akin. Malaking tulong na po yun. Hindi niyo naman po kailangan lagi magbayad ng utang na loob. No, I insist. Hindi naman nakatanggi si Bea kaya naman tinanggap niya na lamang ang alok nito. Walang kapalit itong hinihingi. Bagay na ipinagtataka ni Bea dahil hindi siya sanay na may taong nagmamagandang loob sa kanya. Dahil mas lamang ang tsansang makakakilala siya ng mga taong mapang-abuso. Nagpatuloy ang pagbibigay ng tulong ng matanda.
Dahil sa patuloy ang pagtulong ng matanda sa mga inampon ni Bea, hindi siya ganong nahirapan financially. Ayaw namang maging pabigat ng mga bata kay Bea kaya kaminsan na umalis ito para magtrabaho ay naghahanap rin ng mga ito ng trabaho. Kuya, sigurado ka na ba? Baka naman po magalit si ate kapag naabutan kanyang wala dito sa bahay. Jared, hindi naman pwedeng nakatunganga lang tayo dito sa bahay. Nakikitira na nga lang tayo, syempre kailangan may ambag din tayo. Hindi naman tayo lumaki na sinusubo na lang lahat ng gusto natin. Sanay naman tayo sa trabaho. Wala namang masama na ibalik ang ibang tulong niya sa atin, di ba? Pero ang utos sa atin ay dito lang. Hindi nga pwede, Jared. Malaki na tayo at malaki na masyadong utang na loob natin. Nakikita mo ba yung kalendaryo doon sa may ref? Malapit ng birthday ni Nanay Bea. Wala namang masama kung bibigyan natin siya ng regalo. Wika ni Michael sa kapatid na si Jared na agad naman nanliwanag ang muka. Isang araw ng linggo, maagang nagising si Michael. Mas maaga pa kaysa sa kanyang ina. Alam niyang wala siyang masyadong pera at ramdam niya ang tigat ng buhay sa kanilang tahanan. Matagal nang iniutos ni Bea na huwag lalabas ng bahay na mag-isa, lalo na't bata pa siya at si Jared. Ngunit sa kabila ng bili ng kanyang ina, matagal nang may lihim na plano si Michael. Ang magtrabaho bilang kargador sa palengke para makatulong sa kanilang gastusin. Pagkagising, sinigurado ni Michael na mahimbing na ang tulog ni Jared. Tahimik siyang lumabas ng bahay. Sinisiguradong hindi magigising ang kanilang ina. Sa kanyang maliit na katawan at batang edad, alam niyang mapanganib ang lumabas ng walang paalam. Pero wala na siyang pakialam. Alam niyang kailangan niyang tumulong. Mabilis siyang naglakad patungo sa palengke. Iniisip kung paano siya makakahanap ng trabaho. Pagdating sa palengke, nilapitan ni Michael ang isang tendera ng gulay na madalas silang pinagbibilhan tuwing kasama niya si Bea. Ate, pwede po ba ako magtulak ng kariton o magbuhat ng mga pinamili ng mga tao? Kailangan ko po ng pera para makatulong sa bahay. Mahina ngunit puno ng determinasyon na sabi ni Michael. Tumingin naman ang tindera sa kanya. Nag-aalangan sa simula dahil halatang bata pa siya. Pero kitang-kita ang kanyang kagustuhang makatulong. Nako, bata ka pa para sa ganitong trabaho eh. Pero mukhang matyaga ka kaya sige, tulungan mo ako dito. Pero mag-iingat ka ha. Huwag kang magsasabi sa nanay mo baka pagalitan ako. Biro pa ng tindera. Pero halata naman sa mukha ang pag-aalala. Buong maghapon, masipag na nagtatrabaho si Michael. Tinutulak niya ang mga kariton. Inihahatid ang mga pinamili ng mga parokyano at tumutulong sa pag-aayos ng mga gulay sa tindahan. Hindi niya iniinda ang pagod. Kahit halos sumakit na ang kanyang mga braso sa kabubuhat ng mabibigat na gulay. Sa bawat hakbang at kilos, iniisip niya ang kanyang ina at si Jared. Ang kapatid niyang hindi pa alam ang ginagawa niya. Gusto niyang makaipon ng pera para sa kanila kahit alam niya namang hindi ito magiging madali. Nang matapos ang araw, napansin ng tindera ang pagsisikap ni Michael. Ang sipag mo ha, hindi ko akalain na kaya mong trabaho ng mga mas matatanda. Dapat ikaw ang binibigyan ng pabuya. Ani ng tindera at nakangiting humanga sa batang kargador. Inabot ng tindera si Michael ng ilang gulay at kaunting barya bilang dagdag bayad. O heto, para may maiuwi ka sa bahay ninyo. Sabihin mo sa nanay mo, ikaw ang nakabili ng mga yan. Wika ng tindera, habang pinupunasan ng pawis ng batang lalaki. Salamat po ate, huwag po kayo mag-alala. Hindi po ako magsasabi kay nanay, sabi ni Michael. Kahit alam niyang sa kabila ng galak, may kaunting takot siya sa ina kung sakaling malaman nito ang kanyang ginawa. Sa kanyang pag-uwi, dala-dala na ni Michael ang mga gulay at ang natitirang barya at sabik na maitago ang mga ito bago magising si Bea. Alam niyang sa kanyang murang edad, hindi pa siya dapat nagtatrabaho. Ngunit para sa kanya, ang mahalaga ay makatulong siya, kahit papasikreto. Kaya tuwing pumapasok si Bea sa trabaho, ay iyon naman ang nagiging hudyat para pumasok si Michael at Jared sa trabaho. Dahil sa tulong ni Bea ay bumubuti ang kalagayan ng kapatid ni Michael na si Jared.
Kahit si Michael ay hindi akalain na gagaling at muling maaayos ang kalagayan ng kanyang kapatid. Sa totoo nga niya ay halos wala namang maalala si Michael sa panahong kabataan niya, kung paano siya naging pulubi at kung sino ang kanyang mga naging magulang. Oh, sino naman tong dalawang batang to, Tonyang? Wika ng isa sa mga kargador sa palengke habang kausap ang tindera ng isda. Mga bata yan na nakiusap magtrabaho. Hindi ko naman masyadong pinagbubuhat at kaliit-liit pa ng mga buto. Pero madaling utusan at masipag ang mga yan kumpara mo dun sa mga pinasok mo lamang na puro pahinga lang sa trabaho ang alam, panahingi pa ng advance, ang titindirin eh. Ngunit walang sikretong hindi nabubunyag. Isang hapon, nag-half day si Bea sa trabaho. Hindi alam ni na Michael at Jared na uuwi siya ng maaga, kaya't excited siyang sorpresahin sila sa kanilang bahay. Pagdating niya, nagtataka siya dahil tahimik ang buong paligid. Wala ni isang tao. Hinubad niya ang kanyang sapatos at dahan-dahang pumasok sa loob ng bahay. Sinilip niya ang kwarto ng mga bata, pero wala rin sila doon. Nasaan na kayang mga yun? Bulong ni Bea sa sarili. Napapaisip kung saan maaaring nagpunta ang mga bata. Hindi naman niya masyadong inisip ito. Baka nasa labas lang at naglalaro. Pero habang lumilipas ang oras at mag-iisang oras na siyang naghihintay, nag-umpisa na siyang mabahala. Maya-maya, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Dali-dali namang pumasok sina Michael at Jared. Masayang-masaya at nagbibiruan pa habang hawak-hawak ang isang maliit na plastic bag. Ngunit bigla sila napatigil na makita ni Bea na nakaupo sa sala, nakatingin sa kanila. Ate Bea? Sabay-sabay nilang sambit. Halatang nagulat. Halos mabitawan pa nga ni Michael ang plastic bag sa gulat. Tumingin si Bea sa kanila. Nakakunot ang noo, pero kalmado. Oh, bakit parang nagulat kayo? Hindi ba kayo natutuwa na nandito ako? Tanong niya. May halong biro pero halatang nagtataka sa reaksyon ng mga bata. Nagkatinginan pa nga sina Michael at Jared. Parang hindi nila alam kung paanong sasagutin ang tanong ni Bea. Kitang-kita ang kaba sa kanilang mga mukha. Halatang hindi nila inaasahan ang pag-uwi ng kanilang ate Bea ng ganitong kaaga. Hindi na nakapagsalita agad si Jared, kaya't si Michael na lang ang unang sumubok na magsalita. Ate, nag-half day ka pala? Tanong ni Michael. Pilit na nangingiti ngunit ramdam ang tensyon sa kanyang boses. Tumango si Bea at sinipat ang dalawa. Oo, nag-half day ako. Tapos pagdating ko dito, wala kayong dalawa. Saan ba kayo nanggaling? Matagal din ko kayong hinintay. Sa puntong yon, parang hindi na kayang magsinungaling ni na Michael at Jared. Alam nila na hindi nila kayang itago ang totoo sa kanilang ate Bea, lalo na kapag seryoso na ito. Unti-unti namang napayuko si Jared habang si Michael naman ay huminga ng malalim bago nagsalita. Ate, huwag kang magagalit ha. Paniwala ni Michael. Halatang nag-iingat sa bawat salita. Nagtrabaho kami ni Jared kanina bilang mga kargador sa palengke. Saglit namang natigilan si Bea sa sinabi ni Michael. Kargador? Sa palengke? Tanong niya. Hindi makapaniwala. Bakit kayo nagtatrabaho doon? Bata pa kayo. Hindi niyo dapat ginagawa yan. Si Jared na halatang emosyonal na ay nagsimula na magsalita. Pero Ate Bea, gusto lang naman namin na mag-ipon ng pera para makabili ng cake para sa birthday mo. Nang marinig iyon ni Bea, nanatili siyang tahimik sandali. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mukha ng dalawang bata. Ang takot na baka napagalitan sila, pero may halong pagmamahal at intensyong magpasaya sa kanya. Umupo si Bea at pinilit na itago ang damdaming bumubuhos sa kanya. Gusto niyo akong bilan ng cake para sa birthday ko? Malumanay na tanong ni Bea. Tumango naman sina Michael at Jared. Parehong halos hindi makatingin sa kanya. Oo ate, sagot ni Michael. Wala kaming perang pambili kaya nag-isip kami ng paraan. Nag-volunteer kami bilang kargador para may kahit kaunti kita rin kami. Hindi na napigilan ni Bea ang kanyang mga luha. Naiyak siya.
Hindi dahil sa galit o sama ng loob, kundi dahil sa sobrang pagmamahal at sakripisyo ng mga bata para sa kanya. Lapitan niya sina Michael at Jared, niyakap sila ng mahigpit. Mga bata, hindi niyo na kailangan gawin yan para lang mapasaya ako, sabi ni Bea habang pinipilit pigilan ng mga luha. Ang mahalaga sa akin, kasama ko kayo. Hindi ko kailangan ng cake o kahit ano. Kayo ang pinakamagandang regalo na natanggap ko. Napaiyak na din sina Michael at Jared. Tila nabunutan naman ng tinik sa kanilang dibdib. Sorry, Ate Bea, sabi ni Jared. Gusto lang talaga naming mapasaya ka. Ngumiti si Bea at hinaplos ang ulo ng mga ito. Napapasaya niyo na ako araw-araw. Kayo ang pinakamahalaga sa akin. Hindi na po mauulit, Ate Bea. Abala si Bea, isang sales lady sa isang tindahan ng mga pabango. Maaga pa lang ay nagsimula ng pagpasok ng mga tao. At abala si Bea sa pag-aasikaso ng mga customer. Nakasuot siya ng uniforme ng tindahan at may kasamang pangalang tag. Tila ordinaryong araw lamang iyon para sa kanya. Habang nagpapaliwanag si Bea tungkol sa isang mamahaling pabango sa isang customer, may isang batang naglalakad-lakad sa loob ng tindahan. Kasama nito ang kanyang ina na abala naman sa pagtingin-tingin ng mga display sa iba't ibang parte ng tindahan. Habang umiikot ang bata, napansin niyang isang estante na puno ng mga pabango sa iba't ibang hugis at kulay. Dahil likas na mausisa, dahan-dahan siyang lumapit dito at iniabot ang isang bote na kumikintab at tila napakabango. Oops! May break muna! Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala sa ating tagapakinig na si Janet Cruz Maralit. At ang sabi niya, tumulong tayo ng taos sa puso at hindi naghahantay ng kapalit. Kasi si Lord na ang bahalang magbalik noon. Good karma is on the way soon. Shoutout din kay Feli Juanas at ang sabi niya naman, kapag malinis talaga ang hangarin sa buhay at totoo, lahat ng bagay at ginagawa ay talagang pagpapalain ka ng may kapal. Muli, maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Sa kasamaang palad, sa biglang paghawak ng bata sa bote, ito ay nadulas sa kanyang maliit na kamay at nahulog sa sahig. Isang malakas na tunog ng pagbabasag ang narinig sa buong tindahan, dahilan upang mapalingon ang lahat ng tao, kasama na si Bea at ang ina ng bata. Tumakbo si Bea papunta sa estante, nagulat at kabado. Ay Diyos ko, ano nangyari dito? Sabit niya habang naglilinis ng basag na salamin. Nagulat ang bata at halatang natakot. Samantalang ang ina naman nito ay nagmadaling lumapit at agad-agad na sinisi si Bea. Hala, bakit hindi mo naman ilalagaan yung display mo? Kung inayos mo lang sana, hindi sana mababasag yan. Galit ang sabi ng ina ng bata. Nagulat naman si Bea sa reaksyon ng ina. Pasensya na po ma'am pero hindi po kasi dapat hinahawakan ng bata ang mga display. Baka po kasi ay may aksidente. Sa mapakalma, lalo pang nag-init ang ina ng bata. Ano? Ikaw pang may ganang magsalita. Nasa trabaho ka. Dapat sinisiguro mong walang mababasag. Eh ang mahal-mahal ng mga paninda ninyo tapos hahayaan mo lang na mabasag ng ganito? Dahil sa ingay, napansin naman ng manager ni Bea ang kaguluhan at mabilis na lumapit. Anong nangyayari dito? Tanong ng manager na halatang inis. Ma'am, aksidente pong nakabasag yung bata ng pabango. Paliwanag ni Bea. Ngunit bago pa makapagsalita ang bata o ang kanyang ina, agad na nagalit ang manager kay Bea. Bea, bakit mo hinayaan na may mabasag? Alam mo bang ang mahal-mahal ng mga pabangong yan? Napaka-irresponsable mo. Dapat mo tong bayaran. Laking gulat ni Bea sa mga sinabi ng manager. Hindi na siya nakapagsalita at ramdam niya ang init ng kanyang mga pisngi dahil sa kahihiyan.
Lahat ng tao sa tindahan ay nakatingin sa kanya habang pinapagalitan siya. Ang ina naman ng bata, imbes na tanggapin ang responsibilidad, ay lalong nagpakita ng hindi magandang ugali. Ayan, tama lang. Ikaw dapat ang managot. Ano bang klase ng serbisyo dito? Damang-dama ni Bea ang bigat ng sitwasyon. Hindi siya makapagsalita. Pinipilit na huwag umiyak sa harap ng mga tao. Habang iniisip niya ang mga paninisi ng ina at ng manager, napansin niya ang bata ay natatakot at tila naiiyak na rin. Habang patuloy na pinapagalitan si Bea ng kanyang manager, napansin niya ang bata na tahimik at tila nahihiya. Sa kabila ng lahat ng nangyayari, pinilit ni Bea na mapakalma at nag-isip ng paraan para malutas ang sitwasyon na hindi lalong tumitindi ang tensyon. Ma'am, marahan niyang sabi sa ina ng bata at sa kanyang manager. Naiintindihan ko po na aksidente ang nangyari, pero hindi po intensyon ng bata na mabasag ang pabango. Pasensya na po kung hindi ko agad napansin, pero baka pwede po nating pag-usapan ito ng maayos. Ngunit bago pa makapagsalita ang ina, sumingit na ang manager. Pag-usapan? Bea, hindi ito usapin na pwede nating isantabi. Kailangan nating managot sa pera. Aksidente man o hindi, may kailangang magbayad. Ang ina ng mga bata na tila nahihiya na rin dahil maraming ng tao nakikinig sa kanilang usapan ay patuloy pa rin sa pagsisi kay Bea. Tama. At hindi ako magbabayad ng kahit ano. Kung hindi mo inaayos ang mga paninda mo, hindi sana mangyayari to. Tahimik lang si Bea habang pinipilit na intindihin ang sitwasyon. Ngunit napansin niya na ang bata ay napayuko na. Malinaw na natatakot at nahihirapan sa alitan ng mga matatanda. Sa kabila ng lahat ng galit na nararamdaman, alam ni Bea na hindi makakabuti kung lalaban niya pa ang sitwasyon. Sa halip, pinili niyang ipakita ang kanyang malasakit sa bata. Lumapit siya ng dahan-dahan sa bata, ngumiti at marahang nagsabi, "Okay lang yan, huwag ka mag-alala. Aksidente lang to. Lahat ng bagay ay naaayos." Mahinahon niyang boses na parang kinakausap ang bata na tila nakakaantig sa ina nito. Bigla na lamang bumaba ang boses ng babae at tila nagdalawang isip sa kanyang mga sinabi kanina. Pero ang mahal ng pabango na yan. Bulong ng ina, mas mahinahon na kaysa kanina. Sinamantala ng manager ang pagkakataon. Bea, malilinis mo ang kalat dito. Pero siguraduhin mo maghahanap ka ng paraan para makabawi sa kumpanya. Pansamantala, umayos ka na lang muna. At kayo ma'am, sana sa susunod bantayan niyo na lang po ang anak ninyo. Napatingin ng ina sa bata, saka sa basag na bote ng pabango. Bagaman halata pa rin ang pagkadismaya, tumahimik na lang siya at hinawakan ng kamay ng kanyang anak. Matapos ang insidente, iniwan ng inang ng bata ang tindahan. Naiwang tahimik si Bea habang naglilinis ng basag na salamin at natapong pabango sa sahig. Pakiramdam niya ay napahiya at nawala ng halaga sa harap ng mga tao. Ngunit alam niya sa kanyang sarili na ginawa niyang tama, hindi lamang para sa bata, kundi para na rin sa sitwasyon na sana ay hindi na lumala pa. Habang naglilinis, lumapit ang isa sa mga customer na nakakita ng lahat. Alam mo miss, hindi mo kasalanan ang nangyari. Minsan may mga bagay talagang walang kontrol sa trabaho mo. Ang importante hindi ka sumuko at mas inisip mo pa ang kapakanan ng bata kaysa sa sarili mo. Huwag kang mag-alala, makaka-recover ka rin. Ngumiti naman si Bea sa pasasalamat kahit sa kaunting kabutihan na naramdaman niya sa araw na iyon. Alam niyang mahirap ang sitwasyon, pero sa kabila ng lahat, pinili niyang panatilihin ang kanyang dignidad at malasakit sa kabila ng kahihiyan at paggalit ng kanyang amo. Pag-uwi ni Bea mula sa isang nakakapagod na araw sa trabaho, inalis niya ang kanyang sapatos sa may pinto at dahan-dahang pumasok sa bahay. Narinig niyang tumatawa ang dalawang batang kanyang kinupkop, sina Michael at Jared, habang nanonood ng palabas sa TV. Napangiti siya dahil kahit pagod, ang makitang mga ngiti ng dalawang bata ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang saya at lakas. Lumapit siya sa kanila at umupo sa sofa.
Uy, mga bata, anong pinapanood nyo? Tanong niya habang yakap si Michael sa isang braso at si Jared naman sa kabila. Paborito naming cartoon sa Ate Bea. Sagot ni Michael na hindi inalis ang tingin sa TV. Oo nga ate, ang saya nito. Lagi kaming tumatawa ni Michael dito. Dagdag pa ni Jared. Habang pinagmamasdan ng mga bata, napaisip si Bea. Matagal niya nang gustong itanong ang isang bagay, pero kahit hindi niya alam kung paano sisimulan. Ngayon, sa kalmado at masayang pagkakataon na ito, naglakas loob siyang magsimula ng isang seryosong usapan. Kayo mukhang sobrang saya niyo talaga sa buhay ngayon sabi ni Bea na may ngiti. Pero halata sa tono niya na may gusto itong itanong. Nga pala may matagal na akong gustong itanong sa inyo. Tumahimik naman sina Michael at Jared at napatingin kay Bea. Ano yon, Ate Bea? Tanong ni Jared. Kita ang kaunting pag-aalala sa kanyang mata. Huwag kayong mag-aalala ha, sabi ni Bea at hinuplos ang ulo ng dalawa. Gusto ko lang malaman kung paano kayo napunta sa lansangan noon. Palagi ko kaya yung iniisip pero ayoko naman kayong pilitin kaya ngayon, kung okay lang sa inyo, gusto ko sanang marinig ang kwento ninyo. Nagkatinginan sina Michael at Jared, tila nag-aalangan kung paano sisimulan. Si Michael, ang mas nakakatanda, ang unang nagsalita. Ate Bea, hindi ko na masyadong maalala yung buong kwento pero tanda ko pa noong maliit pa kami. Mahirap ang buhay namin. Ha? Bakit mahirap? Tanong ni Bea. Malumanay. Kasi ate wala na si mama. Sagot ni Jared na ngayon ay hawak na ang kamay ni Bea. Wala kaming tatay. Si mama lang ang kasama namin noon. Pero isang araw, bigla siyang nawala. Hindi na siya bumalik. Nalungkot naman si Bea habang pinapakinggan ang kwento ng dalawa. Saan naman siya pumunta? Naaalala niyo ba kung anong nangyari? Umiling si Jared habang si Michael naman ang nagsalitang muli. Di namin alam ate. Basta isang araw, hindi na siya bumalik sa bahay. Naghintay kami, pero wala. Hanggang sa naubos na yung kaunting pagkain namin kaya lumabas kami para maghanap. Ang hirap naman nun para sa inyo, sabi ni Bea. Damang-dama ang bigat ng kanilang pinagdaanan. Saan kayo tumuloy pagkatapos nun? Nung wala na si mama, wala na rin kaming bahay. Natulog kami kung saan-saan, sagot ni Michael. Nung una natatakot kami, lalo na si Jared. Pero kinailangan naming magtulungan. Akong tumayong kuya para kay Jared. Hinaplos ni Bea ang balikat ni Michael. Ang tapang mo naman, Michael. Ginawa mong lahat na yon para kay Jared, kahit na bata ka pa. Tumango si Michael pero may lungkot sa kanyang mga mata. Minsan ate, nahihirapan din ako. Hindi ko alam kung tama ba yung mga ginagawa ko. Wala kaming makain minsan kaya naglakad-lakad kami kung saan-saan. Umasa na may magbigay ng pagkain o barya man lang. Anong naramdaman mo noon, Jared? Tanong ni Bea. Lumipat ang tingin kay Jared. Natatakot ako ate, sagot ni Jared na ngayon lumalapit na sa yakap ni Bea. Lagi kong iniisip na baka hindi na namin makita si mama. Si kuya lang ang kasama ko. Minsan umiiyak ako sa gabi kasi hindi ko alam kung paano kami makakatulog ng maayos. Tahimik na niyakap ni Bea si Jared. Ang sakit pakinggan pero napakagaling yung magkasama. Kahit bata pa kayo, nahanap niyo pa rin ang paraan para mag-survive. Tumingin si Jared kay Bea. Ate Bea, natatakot ka rin ba noon? Nang makita mo kami sa lansangan? Ngumiti si Bea pero baka sa mukha niya ang pag-aalala. Oo, natakot din ako para sa inyo noon. Nung makita ko kayo, alam kong kailangan niyo ng tulong. At hindi ko kayang hayaan kayo manatili sa kalye kaya masaya ako na nasa bahay ko na kayo ngayon. Ligtas at masaya. Nakangiti si Michael at Jared. Salamat Ate Bea, sabi ni Michael.
Dahil sa'yo, hindi na kami natatakot ngayon. Oo nga ate, dagdag pa ni Jared. Hindi na kami nagugutom at may bahay na kami. Nakangiti naman si Bea habang niiyakap ang dalawang bata. Alam nyo, masaya rin ako na kayo ang nakasama ko. Hindi ko kayo iiwan. Magkasama tayo. Pamilya na tayo ngayon. At sa gabing yon, tahimik at may pagmamahalan silang nagpatuloy sa panunood ng TV. Sumapit ang Sabado ng umaga. Napagpasyahan ni Bea na ilabas sina Michael at Jared para magbonding. Day off niya sa trabaho at nais niyang maglaan ng oras para sa dalawang batang kanyang kinupkop. Matagal na rin silang hindi nakakapaglibang ng sabay-sabay dahil sa dami ng kanyang ginagawa sa trabaho. At ngayong may pagkakataon, dinala niya sila sa isang parke malapit sa isang sikat na mall. Dumating ang araw ng birthday ni Bea. Naghingi siya ng day off sa kanyang amo at mapalad na pinagbigyan siya. Ang tanging gusto lamang na gawin ni Bea ay mag-celebrate kasama ang dalawa. Excited na ako, Ate Bea, sabi ni Jared habang masiglang hinahawakan ang kamay ni Bea. Oo nga ate, matagal na rin nating hindi nagagawa to. Dagdag pa ni Michael na mas seryoso pero halatang sabik din. Ngumiti si Bea habang hinahawakan ng dalawa. Oo naman, ngayon mag-e-enjoy tayo. Kakain tayo sa labas at maglalaro. Kailangan din nating magpahinga, hindi puro trabaho. Pagdating nila sa parke, tumingin si Bea sa paligid. Namamangha sa saya ng mga tao at ang magandang araw. Dinala niya ang mga bata sa playground at habang naglalaro sina Michael at Jared, umupo siya sa isang bangko at nagmasid. Nakangiti si Bea habang pinapanood ang mga ito. Para sa kanya, wala nang mas mahalaga kaysa sa makita ang mga bata na masaya at ligtas. Habang nakaupo siya at nagpapahinga, biglang may pamilyar na mukha na humila sa kanyang atensyon. Isang matandang lalaki na tila pamilyar ngunit bahagyang nakayuko ang dumaan malapit sa kanya. Saglit siyang natigilan at sa isang iglap naalala ni Bea kung sino ang matanda. Ito yung lalaking tinulungan niya noong nahablutan nito ng telepono. Hindi naman makalimutan ni Bea ang araw na yon. Nang bigla siyang tumulong at inabutan ng matanda ng tubig kahit wala naman siyang magawa sa mga magnanakaw. Napansin ng matanda si Bea at sandali itong napatigil sa paglalakad. Nanlaki naman ang mga mata nito habang tila may nakikitang hindi inaasahan. Dahan-dahan ang kanyang mga mata ay tumuon sa dalawang batang naglalaro malapit kay Bea, sina Michael at Jared. Hindi makapaniwala humakbang ang matanda palapit kay Bea. Ngunit hindi nito inalis ang tingin sa mga bata. Tumigil siya sa harap ni Bea at sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla siyang napaluhod sa harap mismo ng bangko. Lumuhod siya sa gitna ng daan, habang halos nanginginig naman ang mga kamay at mukhang bumalik ang mga alaala mula sa nakaraan. Ikaw, ang mga batang yun? Mahina ngunit nanginginig na tanong ng matanda, habang ang luha ay namumuo sa kanyang mga mata. Gulat na gulat si Bea. Agad siyang tumayo at tinulungan ng matandang bumangon. Tay, ano ginagawa ninyo? Bakit po kayo lumuluhod? Tanong ni Bea habang akay-akay ang matanda. Ngunit hindi pa rin inaalis ng matanda ang tingin kay Michael at Jared. Hindi ko akalain makikita ko kayong muli. Bulong ng matanda. Halos hindi pa nga naririnig ni Bea sa una. Nagugulahan si Bea. Ay tay, ano po bang ibig niyo sabihin? Kilala niyo po ba ang mga bata? Tanong niya. Ngayon ay mas seryoso na ang tono ng kanyang boses. Tumingin ang matanda kay Bea. Puno ng emosyon ang kanyang muka. Oo, kilala ko sila. Tumutulo na ang mga luha ng matanda habang hawak ang mga kamay ni Bea. Silang mga apo ko. Halos hindi naman makapaniwala si Bea sa narinig. Apo? Pero paano po nangyari yun? Nanginginig ang matanda habang nagkukwento. Matagal ko nang hinahanap ang mga batang ito. Ang kanilang ina. Anak ko. Siya ang nag-alaga sa kanila noon. Pero isang araw nawala siya.
naging palabay ang mga bata. At mula nun, wala na akong balita tungkol sa kanila. Sinubukan kong hanapin, pero matagal na ako nawalan ng pag-asa. Akala ko hindi ko na sila makikita. Hindi pa rin makapagsalita si Bea. Tinutulungan pa rin ng matanda na bumangon ng tuluyan mula sa kanyang pagkakaluhod. Nay, ang ibig niyo po bang sabihin, si Michael at Jared ang mga apo ninyo? Oo, sagot ang matanda, habang patuloy na pinupunasan ang mga luha. Si Michael at si Jared, matagal ko na silang hinahanap. Sa pagkakataong yon, napansin ni Michael at Jared ang mga nangyayari at tumakbo palapit kay Bea. Ate Bea, ano pong nangyayari? Tanong ni Michael, habang si Jared naman ay tahimik na nakatingin sa matanda. Mga bata, malumanay na sabi ni Bea, ito si Lolo. Lolo ninyo. Napatigil si Michael at Jared. Sa mga mata nila, halatang hindi nila agad naintindihan ang sinabi ni Bea. Si Jared na mas bata pa ay nagtanong, Lolo namin? Tumango ang matanda habang dahan-dahang nilapitan ang dalawang bata. Oo, akong lolo ninyo. Hinanap ko kayo ng matagal na panahon. Hawak ang kamay ni Michael, tiningnan siya ng matanda ng may pagmamahal at pangungulila. Pasensya na kung hindi ko kayo agad nahanap. Si Michael, bagamat halatang kalituhan sa kanyang muka, ay dahan-dahang yumakap sa matanda. Si Jared naman na hindi pa rin ganap na naintindihan ng lahat ay sumunod sa yakap ng kanyang kuya. Tahimik na umiyak ang matanda habang yakap-yakap ang kanyang mga apo. Si Bea naman ay naluha na rin, ngunit masaya at nagagalak para sa muling pagkikita ng pamilya. Salamat, Bea. Bulong ng matanda habang yakap pa rin ang mga bata. Salamat sa pag-alaga sa kanila. Napangiti si Bea, ramdam ang init sa kanyang puso. Wala pong anuman. Ako ang masaya na natagpuan niyo sila. Pagkatapos ng emosyonal na muling pagkikita ng lolo ni Michael at Jared, dumating ang araw na kinailangan ng isama ng matanda ang kanyang mga apo. Bagamat masakit para kay Bea, naiintindihan niyang ito ang tamang gawin para sa mga bata. Ang makasama ang kanilang tunay na pamilya. Hinagkan niyang dalawa ng mahigpit noong araw na yon. Habang si Michael at Jared ay umiiyak sa kanyang bisig, ayaw siyang iwanan. Ngunit kinailangan nilang magpaalam at si Bea, kahit napakahirap, ay pinilit maging matatag para sa kanila. Ilang araw matapos silang umalis, tahimik ang buong bahay. Ang mga hagikik at tawanan ni Michael at Jared na dati puno ng buhay ang bawat sulok ay nawala. Sa unang araw na mag-isa si Bea, nagising siya ng umaaga. Tulad ng dati, ngunit nang sumilip siya sa kwarto ng mga bata, napagtanto niyang wala na silang dalawa doon. Ang mga kama nila ay maayos at walang gamit. Malamig at tahimik ang buong bahay. Noong una, sinubukan ni Bea na magpatuloy sa kanyang araw katulad ng dati. Nagluto siya ng agahan, naglinis ng bahay, at nagtrabaho. Pero habang lumilipas ang mga oras, ramdam niya ang bigat ng katahimikan sa loob ng bahay. Hindi na siya sanay na mag-isa. Lagi niyang kasama ang mga bata, at bawat sulok ng bahay ay nagpapaalala sa kanya ng kanilang mga ngiti, tawanan at mga kalokohan. Isang gabi, pagod mula sa trabahong bumalik si Bea sa bahay. Nagbukas siya ng ilaw at umupo sa sala. Tumitig siya sa mesa kung saan madalas silang sabay-sabay na kumain. Iniisip ang mga pagkakataong nagtatawanan sila habang kumakain. Napansin niyang may naiwan pang isang laruan si Jared sa ilalim ng mesa at hindi niya na napigilan ang kanyang emosyon. Dahan-dahang bumigat ang kanyang dibdib at sumabog ang kanyang luha. Michael? Jared? Bulong ni Bea habang yakap-yakap ang laruan. Nasanay siyang kasama sila mula sa pagising sa umaga hanggang sa pagtulog sa gabi. Sila ang bumubuo ng kanyang araw. Sila ang dahilan kung bakit siya patuloy na lumalaban sa mga hamon ng buhay. Ngayong wala na sila sa tabi niya at pakiramdam niya ay may nawawalang bahagi na ng kanyang puso.
Tuwing umuwi siya sa trabaho, palaging may halong lungkot ang pagdating niya sa bahay. Hindi na siya masaya tulad ng dati. Ang mga maliliit na bagay na dati hindi niya napapansin, tulad ng ingay sa gabi o ang kalat ng mga bata sa sala, ngayon ay nagiging mapait ng paalala na mag-isa na lang siya. Sa mga sumunod na linggo, sinubukan ni Bea na abalahin ang sarili. Lumalabas siya kasama mga kaibigan, nagtatrabaho ng mabuti at nagbabasa ng mga libro. Pero sa bawat sandaling nag-iisa siya sa bahay, hindi niya maiwasang mapaluha. Naaalala niya kung paano siyang tinatawag ni Jared tuwing gabi para humingi ng kwento bago ito matulog. O kung paano nagiging matapang si Michael na parang kuya tuwing may problema. Isang gabi na hindi niya nakayang pigilan pa ang kanyang damdamin, tumawag siya sa kanyang kaibigan. Miss na miss ko na sila, sabi niya sa pabulong na tinig. Umiiyak habang nakaupo sa kama. Ang hirap pala. Kapag nasanay ka na nakasama sila araw-araw tapos bigla na lang silang mawawala. Alam ko, Bea, sagot ng kaibigan niya sa kabilang linya. Pero kailangan mong magpakatatag. Alam kong masakit. Pero alam ko rin na napasaya mo sila ng sobra habang kasama mo sila. Hindi mo sila nawawala. Nandyan pa rin sila sa puso mo. Napabuntong hininga si Bea, tumitig sa mga litrato nila sa dingding. Sana masaya sila sa lolo nila, sabi niya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Sa patuloy na pakikipaglaban sa lungkot at bigat ng damdamin, hindi naman inaasahan ni Bea na magkakasakit siya. Ang pagod mula sa trabaho, kawalan ng pahinga, at ang emosyonal na bigat ng pangungulila sa mga batang kanyang inalagaan ay unti-unting sumasalamin sa kanyang katawan. Nagpursige siyang magpatuloy sa araw-araw, kahit paramdam niya ng may kakaibang nararamdaman ang kanyang katawan. Isang umaga gumising si Bea na mas matindi ang sakit ng kanyang ulo kaysa dati. Pilit niyang binangon ng sarili mula sa kama. Ngunit tila sumasakit ang buong katawan niya at may nararamdaman siyang matinding panghihina. Sa bawat hakbang papunta sa banyo, pakiramdam niya ay parang napakalayo ng lakad. Hinihingal siya agad at naramdaman niya ang biglang pagkahilo. Siguro dahil lang sa pagod. Bulong niya sa sarili. Pilit na tinatanggihan ng ideyang may sakit siya. Sanay si Bea na lumaban, na kahit gaano mang kabigat ang pakiramdam niya, pinipilit niyang magpatuloy. Ngunit sa pagkakataong yon, tila ibang klase ng sakit ang nararamdaman niya. Hindi lamang pisikal, kundi pati emosyonal. Pilit niyang inaayos ang sarili. Nagbihis para pumasok sa trabaho. Ngunit nang makita niya ang sarili sa salamin, kitang-kita ang labis na pagod at lungkot sa kanyang mukha. Namumugto ang kanyang mga mata. Tila hindi na nagkakaroon ng sapat na tulog sa mga nagdaang linggo. Huminga siya ng malalim at pilit na kinalma ang sarili, ngunit sa bawat galaw, parang lumalala lang ang sakit ng ulo at bigat ng katawan niya. Pagdating sa trabaho, halos hindi na makausap si Bea ng mga katrabaho niya. Maputla siya at halatang masama ang pakiramdam. Pero ayaw niya magpahinga. Gusto niyang ituloy ang araw kahit pa alam niyang ang katawan niya ay sumisigaw na ng tulong. Bandang tanghali habang nag-aayos ng mga papeles sa opisina, bigla naman siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo. Nagdilim ang kanyang mga paningin at bago pa niya mapansin, bumagsak na siya sa sahig. Nagising na lamang si Bea na nasa infirmary na ng opisina. Nakahiga sa kama at may nurse na nag-aasikaso sa kanya. Nang magising siya, ramdam pa rin ang bigat ng katawan niya. Ma'am, nag-collapse po kayo kanina, sabi ng nurse. Kailangan niyo pong magpahinga. Baka po dahil sa sobrang pagod. Tahimik lamang si Bea, ngunit alam niyang hindi lang pisikal na pagod ang nagpapahirap sa kanya. Ramdam niyang ang lungkot at pangungulila kina Michael at Jared ang siyang nagpapahina sa kanya. Habang nakahiga siya, napaisip naman siya kung gaano bang kalalim ang naging epekto ng pagkawala ng dalawang bata sa buhay niya. Ilang araw na siyang hindi maayos na kumakain o natutulog. Kahit pilit niyang abalahin ang sarili, hindi niya maiwasang isipin kung kumusta na nga ba sina Michael at Jared. Palagi niyang iniisip ang kanilang mga tawanan.
ang mga simpleng usapan sa hapagkainan at ang mga yakap na nagpapagaan sa kanyang araw. Ngayon, wala nang mga yon at naiwan siyang mag-isa sa malamig na bahay. Pagkatapos ng ilang araw, nagdesisyon si Bea na magpatingin sa doktor. Matapos ang ilang pagsusuri, ipinayo ng doktor na kailangan niyang magpahinga ng mabuti. Emosyonal at pisikal na pagod ang nagpapahirap sa katawan mo, Bea. Sabi ng doktor. Kailangan mong harapin ang lungkot at bigyan ng oras ang sarili mo na makapagpahinga at makabangon. Doon na-realize ni Bea na hindi lamang siya pagod sa trabaho, kundi nabibigatan siya ng sobra sa mga damdaming itinatago niya. Habang nakaupo sa klinika, napaisip siya. Hindi niya kaya magpatuloy ng ganito. Kailangan niyang magpahinga. Hindi lamang sa katawan, kundi sa kanyang puso. Habang si Bea ay nasa ospital, patuloy siyang minomonitor ng mga doktor. Bagamat gusto niyang umuwi at bumalik na sa kanyang normal na pamumuhay, hindi siya pinayagan ng ospital na lumabas. Kailangan niya magpahinga at iyakin na gumaling ang kanyang katawan mula sa matinding pagod at emosyonal na bigat na kanyang dinadala. Sa mga unang araw ng kanyang pamamalagi roon, ramdam ni Bea ang lungkot. Mag-isa siyang nagpapagaling. Iniisip kung paano siya makakabangon muli. Isang hapon, habang nakahiga siya sa kama at iniisip kung gaanong kahirap ang sitwasyon, biglang may pumasok sa silid. Una, isang pamilyar na boses ang narinig niya. "Ate Bea?" Paglingon ni Bea, nanlaki ang kanyang mga mata sa sobrang tuwa. Sina Jared at Michael. Nakangiti mula sa tenga hanggang tenga. Tumakbo papunta sa kanya. Kasunod nila ang kanilang lolo. May dala silang basket ng prutas at halatang masayang-masaya na makita si Bea. "Michael? Jared!" Sabay-sabay na sambit ni Bea. Hindi makapaniwala. Agad niyang binuksan ang kanyang mga bisig at tumakbo ang dalawang bata papunta sa kanya. Yakap na mahigpit si Bea na tila ayaw na siyang bitawan. Bea hindi naman napigilang mapaiyak sa saya. Hindi niya akalaing makikita pa niya ang dalawa sa ganitong sitwasyon. "Nabalitaan namin na nasa ospital ka, ate," sabi ni Michael, hawak ang kamay ni Bea. "Kaya dinala kami ni Lolo para mabisita ka." "Oo nga, ate Bea, miss na miss ka na namin," dagdag pa ni Jared, na halos umakyat na sa gilid ng kama ni Bea para makalapit lalo. Hinawakan ni Bea ang mga bata na mahigpit. Miss na miss ko na rin kayo," bulong niya, puno ng emosyon. "Hindi ko alam kung anong gagawin ko nang wala kayo. Salamat at dinalaw niyo ako." Si Lolo na nakatayo sa gilid ay ngumiti habang pinagmamasdan ang pagkikita nila. "Nang marinig ko na nasa ospital ka, Bea, alam kong kailangan mo makita ang mga bata," sabi ng matanda. Sila rin, hindi mapakali. Gustong-gusto ka nilang dalawin. Tumingin naman si Bea kay Lolo. May luha sa kanyang mga mata pero puno ito ng pasasalamat. "Maraming salamat po, Lolo. Hindi niyo po alam kung gaano ko silang namimiss. Pinasaya niyo po ako ng sobra dahil dinala niyo sila rito." Ngumiti naman si Lolo at tumango. "Ikaw ang nag-alaga sa kanila nung panahong kailangan nila ng isang tahanan, Bea. Hindi ko makakalimutan yon. Masayang-masaya ako na makitang magkasama ulit kayo sa ganitong sitwasyon." Habang magkasama silang apat sa maliit na ospital na silid, muling bumalik kay Bea ang pakiramdam ng pagiging buo. Ang sakit at pagod na nararamdaman niya nitong mga nakaraang araw ay tila nawala saglit sa presensya ng mga batang napamahal na sa kanya. Nakipagkwentuhan siya kina Jared at Michael. Nakikinig sa mga kwento ng kanilang karanasan kasama ang lolo. Habang si Lolo naman ay tahimik na nakangiti. Masayang pinagmasdan ang kanilang masayang usapan. "Kapag gumaling ka na, Ate Bea, mag-iipon kami ni Michael ng mga kwento para sa'yo," sabi ni Jared na puno ng kasiyahan. Ngumiti si Bea at hinaplos ang buhok ng mga bata. "Salamat, Jared, Michael. Masaya ako na nandito kayo. Mas mabilis akong gagaling ngayon na nakita ko kayo." Habang masaya sila nagkakwentuhan sa silid ng ospital, biglang biniro ni Jordan ang lolo ni na Michael at Jared. "Bea, alam mo, huwag mo akong tawagin na lolo.
Jordan na lang. Para naman medyo magmukha tayong magkasing edad. Sabi niya sabay tawa. Napangiti pa si Bea. Kahit pa napansin niya nagiging biro iyon para pagaanin ang sitwasyon. Opo, Jordan. Sagot ni Bea habang nakangiti. Pasensya na po, nakasanayan ko kasi. Sabay tawa rin si Michael at Jared na tila nasisiyahan din sa kanilang biruan. Ngunit kahit tila masaya ang usapan, hindi naman mapigilang mag-alala ni Bea sa loob. Habang nakikinig siya sa kwento ng mga bata at kay Jordan, hindi niya maalis sa isip ang maging gastusin niya sa ospital. Alam niyang malaki ang babayaran niya sa kanyang pagpapakonfine, lalo na't kailangan niyang manatili pa ng ilang araw para sa karagdagang gamutan at pahinga. Tahimik na nag-isip si Bea habang iniisip ang mga bayarin. Mula pa noong nagkasakit siya, hindi siya tumigil sa pag-aalala tungkol sa mga gastusin. Hindi niya gustong ipasa sa iba ang problema, kaya sinasarili niya ito. Alam niya ang kailangan niya magpahiga para tuluyang gumaling. Pero hindi niya naman maiwasan ang kanyang isipan na balikan ang responsibilidad at utang na maaaring buuin habang siya ay nasa ospital. Napansin ni Jordan ang pagiging tahimik ni Bea matapos sila magbiro. Bea, mukhang malalim ang iniisip mo ah. Tanong ni Jordan, bahagyang nakakunot ang noo. May problema ba? Bahagyang nagulat si Bea, ngunit mabilis niyang inayos ang sarili. Ay, wala po Jordan. Iniisip ko lang kung gaano katagal na ako dito sa ospital. Sagot niya at pilit nang umingiti. Ngunit sa mga mata ni Jordan, alam niyang may mas malalim pang iniisip si Bea. Alam mo Bea, sabi ni Jordan, tinitigan siya ng mabuti. Huwag mong ipilit na kayanin ang lahat ng mag-isa. Kung may kailangan ka, nandito kami ni na Michael at Jared. Hindi ka nag-iisa. Sumingit si Michael. Oo nga Ate Bea, kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang. Diba Jared? Tumango si Jared. Opo Ate Bea, mahal na mahal ka namin. Napabuntong hininga si Bea. Alam niyang totoo ang sinasabi nila. Ngunit mahirap pa rin sa kanya humingi ng tulong. Salamat Jordan, Michael, Jared. Hindi ko alam kung ano pang gagawin ko kung wala kayo. Pero okay lang, kakayanin ko naman to. Sagot ni Bea, kahit paramdam niya ang bigat sa dibdib. Tumingin si Jordan kay Bea, may pagkaama ang kanyang titig. Bea, tandaan mo, hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan mong maging matatag mag-isa. Kapag may mabigat na pinapasan, mas madaling dalhin kapag may katuwang. Hindi ka kailangang mahirapan ng ganito. Tumango naman si Bea, ramdam ang init ng pagmamahal mula kay Jordan at sa mga bata. Kahit nararamdaman niyang kailangan niyang maging matatag, alam niyang may mga tao sa paligid niya na handang sumuporta. Ngayong nakita niyang nandyan pa rin sina Michael at Jared at ramdam ang malasakit ni Jordan, unti-unting nabawasan ang kanyang takot. Isang linggong lumipas mula nang ma-admit si Bea sa ospital, madalas siyang dinadalaw ni na Michael, Jared at Jordan. Sa mga araw na yon, kahit nasa ospital siya, nararamdaman pa rin ni Bea ang init ng pamilya. Palaging nagdadala ng prutas at pagkain sina Michael at Jared, habang si Jordan naman ay nagdadala ng masasayang kwento para palaging magaan ang loob ni Bea. Sa bawat araw na dumadalaw sila, nagiging mas madali ang kanyang pag-recover. Ngunit nang dumating ang araw na pwede na siyang lumabas, isang kakaibang tahimik ang sumalubong sa kanya. Paglabas niya mula sa kanyang silid, wala nang tatlo na inaasahan niyang nandoon para sundin siya. Nagulat siya at agad na nagtaka kung bakit hindi sila naroon. Hinawakan ni Bea ang kanyang bag at lumapit sa nurse station upang magtanong. Miss, excuse me, nandito po ba sina Michael at Jared? Pati po si Jordan? Tanong ni Bea, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngumiti ang nurse pero nag-alangan ng sagot. Wala po akong record na may dumalaw sa inyo ngayon ma'am, pero baka nasa labas lang po sila. Nakaramdam ng kaba si Bea, ngunit pinilit niyang ngumiti at nagpa siya na lamang natapusin ang discharge process. Habang nilalakad ang mga papeles para sa kanyang paglabas, hindi niya naman naiwasang bumalik ang kanyang mga iniisip tungkol sa bayarin.
Alam niyang malaki ang magiging gastos ng kanyang pananatili sa ospital at iyon ang pinakamasakit sa kanyang isipan nitong mga nakaraang araw. Miss Bea, tapos na po ba kayo sa billing? Tanong ng isa pang nurse nang makita siyang naghihintay. Napatigil si Bea. Biglang naaalala ang mga bayarin. Hindi pa po. Kailangan ko pa pong bayaran, tama ba? Nag-aalangan niyang tinanong. Dahil alam niyang ito na ang parte ng proseso na kanyang kinakatakutan. Ngunit sa sandaling yon, tinawag ng nurse ang billing department at nagkaroon ng kaunting pagkalito sa proseso. Pinaupo na muna si Bea habang hinahanap sa sistema ang kanyang pangalan. Matagal na proseso ang nangyari at unti-unti nang bumibigat ang pakiramdam ni Bea. Hindi lang dahil sa kakulangan ng impormasyon tungkol sa kanyang mga bisita, kundi pati na rin sa kanyang alalahanin sa babayarang hospital bills. Ay, Ma'am Bea, pasensya na po at natagalan, sabi ng isang staff mula sa billing office. Pero wala na po kayong outstanding balance, lahat po ay bayad na. Natigilan si Bea. Bayad na? Paano po nangyari yon? Tanong niya at hindi makapaniwala. May nagsettle na po ng bills ninyo, ma'am. Sa system nakalagay po na binayaran na ito ilang araw na nakaraan. Paliwanag pa ng staff. Hindi naman makapaniwala si Bea sa narinig. Ha? Pero sino po nagbayad? Tanong niya. Bagamat may hinala na siya, ngumiti ang staff at sinabi. Ang pangalan po na nagbayad ay Jordan. Siya po ang nagsettle ng lahat. Natulala na lamang si Bea sa narinig. Napangiti siya ng bahagya ngunit may halong luha sa kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala na ginawan siya ng ganoong kabutihan ni Jordan, na hindi lamang siya dinalaw sa ospital, kundi sinigurado pang hindi siya mahihirapan sa bayarin. Pagkatapos ng ilang sandali, lumabas na si Bea mula sa ospital. Habang lumalakad siya papunta sa labas, ramdam niya ang magkahalong emosyon ng pasasalamat at pangungulila. Kahit wala na si Michael, Jared at Jordan sa sandaling yon, alam niyang ginawa nila ang lahat para siguraduhin magiging maayos ang kanyang paglabas. Sa kabila ng lahat ng nangyari, napuno ang puso ni Bea ng pagmamahal at pasasalamat sa pamilyang tumulong sa kanya. Kahit sa simpleng paraan na yon. Pagkatapos ng ilang linggong pamamalagi sa ospital at matagal na pag-recover, muling bumalik si Bea sa kanyang trabaho. Sa sobrang saya niya na makabalik, ang isip niya ay puno pa rin ng katanungan tungkol sa mga ginawa ni Jordan para sa kanya. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang cubicle, hindi pa rin siya makapaniwala na naging bahagi siya ng isang pamilya na nagmamalasakit sa kanya ng ganito. Pagdating niya sa opisina, ramdam niya ang init ng pagtanggap ng kanyang mga kasamahan. Bea, ang tagal mong nawala! Sigaw ni Liza, ang kanyang matalik na kaibigan. Miss ka na namin, kamusta ka na? Okay na ako, salamat. Sagot ni Bea at masayang ngumiti. Pero bago pa siya magkapagsalita ng iba pang mga bagay, biglang may kumalabit sa kanyang balikat. Bea, sabi ng isang boses na nagpaangat ng kanyang ulo. Napalingon siya at bumungad sa kanya ang isang lalaking maskulado, gwapo at may kaakit-akit ng ngiti. Andito ka na pala. Akala ko hindi ka na babalik. Nagtaka si Bea at hindi niya matukoy kung sino ang lalaking ito. Pero sa tingin ng mga kasamahan niya, mukhang hindi sila mapakali. Sabi ng ilan, wow, ang kwapo. Tingnan mo naman ang katawan. Si Bea, bagamat kinakabahan, ay hindi maiwasang maramdaman ang kilig. Hello? Sabi niya, pilit na naging kalmado. Sino ka? Umabot ang ngiti ng lalaki mula sa kanyang mga labi hanggang sa kanyang mga mata. Ako si Alex. Bagong hire ako dito. At mukhang ikaw ang pinakasikat na tao sa opisina. Kaya gusto sana kitang makilala. Tila nahulog ang kanyang puso sa kanyang sikmura habang nag-usap sila. Ang mga kasamahan niya naman ay tahimik na nanonood. May mga nag-whisper at nagtatawanan. Nakaramdam siya ng kaunting hiya. Pero napansin din niya may mga tingin na puno ng pagsuporta sa kanya. Ang ilan ay mukhang masaya na nagkaroon siya ng atensyon mula sa isang gwapong lalaki. Salamat Alex, pero hindi ako sikat, sagot niya, nahihiya. Bagong balik lang ako. Pero sa tingin ko napaka-captivating mo.
Sabi ni Alex na may malambing na boses. Kaya gusto ko makilala ka ng mabuti. Baka pwede tayong magkape pagkatapos ng trabaho? Hindi naman makapaniwala si Bea sa kanyang narinig. Naramdaman niyang tumalo ng kanyang puso. Oo, sure. Bakit hindi? Sabi niya, kahit na tila naguguluhan pa rin siya sa sitwasyon. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, naghiwalay sila ng landas at bumalik na si Bea sa kanyang cubicle. Ang mga kasamahan niyang babae ay hindi naman mapigilang magtanong. Ano nangyari? Mukhang interesado siya sa iyo ah. Nakangiti si Bea habang iniisip ang mga nangyari. Hindi ko alam. Basta nagulat ako, sagot niya. Pilit na itinatago ang kanyang ngiti. Habang abala si Bea sa kanyang mga iniisip tungkol kay Alex, bigla namang sumulpot si Jordan sa opisina. Napansin ni Bea ang matikas sa tindig at ang malalim na ngiti nito. Sa kanyang suot na casual na damit, hindi maikakaila na mas gwapo at mas maskulado si Jordan kesa sa lalaking nakausap niya kanina. Ang kanyang presensya ay puno ng tiwala at integridad, at sa pagpasok nito sa silid, parang nagbago ang hangin. Mama! Sigaw ni Michael mula sa likuran, na tumakbo patungo kay Bea kasama si Jared. Sinalubong sila ni Bea ng masayang yakap. Ngunit sa likod ng kanyang isip parang may nag-iba. Napatingin si Alex sa nakitang eksena at agad na nahulog ang kanyang ngiti. Tila naguguluhan at bahagyang na-threaten. Kamusta ka, Mama? Tanong ni Michael habang inahaplos ang buhok. Si Jared naman ay mabilis na nagdagdag. Miss na miss ka na namin. Miss ko na rin kayo mga anak, sagot ni Bea. Nag-uumapaw ang saya sa kanyang puso habang niyayakap sa kanila. Ngunit nang tumingin si Bea kay Jordan, nagalit na siya sa kanya. Jordan, anong ginagawa mo rito? Hindi mo kailangang dumayo sa opisina. Ani at pilit na pinipigilan ng saya na bumuhos sa kanyang mga mata. Ngunit si Jordan ay may ngiting nakabukas sa kanyang mukha. Gusto ko lang sanang sorpresahin ka, Bea. Napaka-busy ng mga bata sa school kaya nagdala ako ng merienda para sa inyo. Sabi na may mga pasalubong na cookies at juice. Samantala si Alex naman ay tila nabigla. Nagsimula siyang makaramdam ng kakulangan sa kanyang posisyon sa harap ni Bea. Ang eksena ng pagmamahal ng tatawaging mama ng mga bata kay Bea ay tila nagbigay ng pahayag na hindi niya kayang tumbasan. Hi, ako nga pala si Alex, sabi ni Alex. Sinubukang ipakita ang ngiti sa kabila ng pagkawalang tiwala. Pero kahit gaanong pa ka-casual, ramdam ni Bea ang tensyon sa kanyang tinig. Nice to meet you, sagot ni Jordan, ngunit may pang-amoy siya sa pagkaka-insecure ng lalaki. Bea, mukhang masaya mga bata ah. Masaya ba kayo na nandito si Mama? Tumingin si Bea kay Jordan at tumango. Bagamat ramdam niya ay nagiging awkward ang sitwasyon. Oo, sobrang saya namin. Kahit nagulat ako na andyan ka, sabi niya sabay tingin kay Alex. Oo, sige. Mukhang abala na kayo, kakausapin ko na lang si Bea mamaya, sabi ni Alex na tila bumabawi. Napansin naman ni Bea ang pag-alis ng kanyang ngiti habang naglalakad dito palayo. Pasensya na, Bea. Nag-expect lang ako ng mas maganda sanang pagkikita natin. Walang problema, Alex, sagot ni Bea. Pilit na nagiging maayos ang tono, pero hindi niya maiwasang ramdamin ang pag-aalala. Sa likod ng kanyang isipan, tila naglalaban ng dalawang lalaking may parehong intensyon na ipakita ang kanilang pagmamahal sa kanya. Si Jordan na may mga bata, si Alex na tila nabibigani sa kanya. Nang muling lumingon si Bea kay Jordan, nandoon ang mga bata, nakangiti at tila masaya. Mama, kakain na tayo ng cookies, sabi ni Jared hawak ang isang malaking cookie. Nako, ang sarap naman yan, tugon ni Bea na tila nakalimutan ng tensyon na nangyari. Madalas na magsama si Jordan at si Bea. Pansin din ni Bea ang pagbabagong pakikitungo ni Jordan sa kanya. Madalas na kapag dadalawin siya nito ay may dala pang rosas o di naman kaya'y pagkain na akala mo ay alay. Malaking pasasalamat ko sa iyo, Bea, dahil kung hindi sa kabutihang meron ka, ay hindi ko matatagpuan ang mga apo ko. Itong pagtulong ko sa iyo
Wala pa to sa tulong na ginawa mo para sa amin. Kaya malaki talaga ang pasasalamat ko sa'yo. Pero masyado naman po ang tulong na to. Kaya ko naman po mag-umpisa sa maliit hanggang sa maging nararapat na po ako sa pwesto na gusto niyong ilagay sa akin. Agad naman ang umiti at umiling ang matanda. Lumapit pa ito ng isang hakbang kay Bea. Kahit saan ay para sa'yo. Bea, ang katulad mo ay taong may mabuting puso. Nararapat lang na gantimpalaan ang mga bagay na importante sa mundo. Hala, naiya na ako bigla. Hindi ko naman kayang tanggihan to. Sabay na tumawa pa si Bea at ang presidente ng kumpanya na si Jordan. Hindi naman akalain ni Bea na isa palang pinagpala ng lubos ang tunay na lolo ng dalawang batang gusto niya lamang tulungan. Naging mas masaya si Bea sa kanyang pagbalik sa trabaho. Pero sa likod ng kanyang isip, nag-aalala siya sa mga gastusin at responsibilidad. Isang araw habang nag-uusap sila ni Jordan sa isang cafe malapit sa kanilang opisina, tinanong siya ni Jordan. Bea, bakit hindi ka na lang tumigil sa trabaho? Pinangako kong ako nang bahala sa lahat ng gastusin mo, di ba? Ang kailangan mo lang gawin ay alagaan sina Michael at Jared. Nag-isip si Bea. Napakabait ni Jordan sa kanya at sa mga bata. Ngunit nag-aalala pa rin siya sa kanilang kinabukasan. Jordan, paano naman ang responsibilidad mo? Ang dami na natin sa buhay. Sagot niya na may halong pag-aalangan. Ngunit nagpatuloy si Jordan. Hindi mo na kailangang mag-alala. Nais ko makita kang masaya at hindi nababahala. Mas magiging maganda ang sitwasyon kung tututo ka sa mga bata at sa bahay. Hindi ka na kailangang mangutang pa ng pera o makipagsapalaran sa trabaho. Pinagsabay ni Jordan ang mga matatamis na salita at ang kanyang taos-pusong pangako na parang sinusubukan niyang buksan ang kanyang puso. Nang lumipas ang mga linggo, nakatagpo si Bea ng sarili niyang kaligayahan sa bawat araw na kasama sina Michael at Jared. Nag-enjoy siya sa mga simpleng bonding moments, mga picnic sa park, mga movie night sa bahay, at pagtulong sa mga bata sa kanilang mga takdang aralin. Sa bawat pagkakataon, nararamdaman niyang lumalalim ang kanilang samahan at tila nagiging mas masaya siya sa kanyang buhay. Habang nagkakaroon sila ng mas maraming oras na magkasama, unti-unti naman nabawasan ang pag-aalinlangan ni Bea kay Jordan. Nakita niya ang dedikasyon nito sa pamilya, ang kanyang pangako na aalagaan ang lahat ng kanilang pangangailangan at nagdala pa si Jordan ng mga simpleng sorpresa. Mga picnic sa ilalim ng mga bituin, mga romantic na dinner, at mga paglalakbay na hindi niya akalain na mangyayari sa kanya. Isang araw habang nag-uusap sila sa ilalim ng mga bituin, napansin ni Bea na puno ng pagmamahal at malasakit si Jordan. Bea, alam mo ba, ang saya-saya ko kapag kasama kita at ang mga bata. Parang ang lahat ay nagiging mas magaan. Sabi ni Jordan na may ngiti sa kanyang mga mata. Naramdaman naman ni Bea ang pag-ibig sa mga salitang yon. Jordan, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa lahat ng to. Napakaswerte ko na nandyan ka para sa amin. Sabi niya at unti-unti nawawala ang kanyang mga pagdududa. Mula sa mga salitang yon na pagtanto ni Bea na nahulog na siya kay Jordan. At sa wakas, hindi na siya nakatiis pa. Okay, Jordan. Sasagutin kita. I'll stop working. Makikipagsapalaran ako sa'yo. Sagot niya. May halong pag-aalinlangan, ngunit puno ng pag-asa. Ngunit ang mga mata ni Jordan ay nagliwanag sa kanyang sagot. Talaga? Salamat, Bea. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya sa narinig ko. Ngumiti si Jordan at niyakap si Bea. Puno ito ng ligaya. Sa mga sumunod na araw, unti-unti na ring nahulog ang loob ni Bea kay Jordan. Tila ang bawat pag-uusap, bawat tawanan at bawat tanong ay nagbigay daan sa mas malalim na pagkakaintindihan. Ang mga pangako ni Jordan ay hindi lamang mga salita, kundi mga aksyon na nagpapakita ng tunay na malasakit. Unti-unti, si Bea ay nakaramdam ng kapanatagan at kasiguraduhan sa presensya ni Jordan. Nang tuluyang natamo ni Jordan ang matamis na oo ni Bea, parang isang bagong kabanatang nagbukas para sa kanilang tatlo. Si Bea, Michael at Jared, naging masaya
at puno ng pag-asa ang kanilang buhay at sa likod ng bawat ngiti at tawanan, nandoon ang tiwala at pagmamahal na walang hanggan. Matagal nang sanay si Bea sa pagiging mag-isa at pag-aalaga kina Michael at Jared, kaya't sa una hindi niya akalaing magiging bahagi pa ng buhay niya si Jordan. Gwapo at masiglang lolo ng mga bata. Matagal nang namayapa ang asawa ni Jordan kaya't siya na lang natitirang magulang ng pamilya. Nang pumanaw ang anak ni Jordan na siyang ina ni na Michael at Jared, kinuha niya ang ibang tao at sinubok upang alagaan pero hindi nakikitaan ni Jordan ang galing ang mga iyon sa pag-aalaga. Dahil sa abala si Jordan sa negosyo at hindi na rin kabataan, kinailangan niyang kumuha ng tutulong sa mga bata. At si Bea ang perpektong kandidato para doon. Noong una, simple lamang ang pakay ni Jordan. Maging isang maaasahang tagapag-alaga si Bea para sa kanyang mga apo. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, mas lalo niyang nakikita ang dedikasyon ni Bea sa mga bata. At ang pag-aaruga nito ay hindi lamang limitado sa trabaho. Si Bea ay naging parang pangalawang ina na ni Michael at Jared at ito'y labis na ikinatuwa naman ni Jordan. Isang gabi pagkatapos ng hapunan, nagsalita si Jordan habang nakatingin sa malayo. Parang may malalim itong iniisip. Bea, napakalaking pasasalamat ko sa iyo. Hindi ko alam kung paano ko mapapalitan ang lahat ng ginawa mo para sa mga bata. Sabi ni Jordan habang nagtatagpo ang kanilang mga mata. Nagulat naman si Bea sa tono ng kanyang boses. Wala yon, Jordan. Mahal ko rin sila na parang tunay kong anak. At lagi naman ako nandito para tumulong. Lumapit si Jordan. Tumingin ng diretso sa mga mata ni Bea at may mabigat na tono sa kanyang boses. Bea, hindi lang dahil sa mga bata. Ikaw ang nagdala ng liwanag sa buhay ko. Sa buhay ng pamilya namin. Hindi naman inaasahan ni Bea ang mga salitang yon, ngunit naramdaman niya ang init sa kanyang puso. Napansin ni Jordan ang kanyang pag-aalinlangan at muling nagsalita. Alam ko matagal na ako mag-isa mula nang mawala ang asawa ko. Pero sa bawat araw na kasama kita, parang bumabalik ang sigla ko, Bea. Hindi ko alam kung paano sasabihin to pero gusto kita. Nanlaki ang mga mata ni Bea. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Jordan, hindi ko alam ang sasabihin. Hindi mo kailangang magmadali. Sagot ni Jordan. Ang kanyang boses ay puno ng lambing. Alam kong hindi ka sanay sa ganito. Pero ako'y seryoso. Wala na akong ibang hiling kundi makasama ka pa ng mas matagal. Ikaw na ang naging dahilan ng kasiyahan sa buhay ko. Unti-unti nang nararamdaman ni Bea ang damdamin niya para kay Jordan na unti-unting nahuhulog. Mula sa mga simpleng pag-alaga sa mga apo nito, napansin niyang hindi lang sila magkatulungan. Siya'y naging bahagi na ng kanilang buhay. At si Jordan ay unti-unti na rin naging mahalaga sa kanya. Sa mga sumunod na linggo, naging mas malalim ang kanilang relasyon. Hindi na lang sila basta nag-uusap tungkol sa mga bata. Nagtutulungan din sila sa mga plano sa buhay, mga pangarap na natitira pa para sa kanilang mga sarili. Minsan, nagkakaroon din sila ng mga simpleng date, hindi na lang para sa trabaho, kundi para sa kanila bilang dalawa. Lumalalim ang kanilang samahan at mas lalo silang naging komportable sa isa't isa. Isang gabi habang sila'y naglalakad sa tabi ng dagat matapos ang isang family outing kasama sina Michael at Jared, uminto si Jordan at tinawakan ng kamay ni Bea. Bea, matagal ko nang gustong itanong to. Hindi kita pinipilit pero pwede ba tayong magsimula ng bagong buhay? Gusto ko makasama ka. Hindi lang bilang tagapag-alaga ng mga bata kundi bilang isang mahalagang bahagi ng buhay ko. Sa mga sandaling yon, naramdaman ni Bea ang kabigatan sa mga salita ni Jordan. Pero sa halip na matakot, naramdaman niya ang pagmamahal na hinahanap niya sa buong buhay niya. Niyakap niya si Jordan at sinabi, Oo, Jordan. Matagal ko na rin nararamdaman to. Gusto kong makasama ka. At sa wakas, ang kanilang pagmamahalan ay nabuo mula sa isang simpleng samahan patungo sa isang malalim at totoo. Si Bea, ang matandang dalagang inakala niyang wala ng pag-ibig na darating sa kanya, ay natagpuan ang kanyang kaligayahan kay Jordan. Isang bagong simula,
isang bagong pamilya. Sa mga unang buwan ng kanilang pagiging magkasintahan, hindi maiwasan ni Bea na makaramdam ng hiya tuwing niyayaya siya ni Jordan na mag-date o lumabas. Hindi siya sanay sa ganoong atensyon at kasiyahan dahil buong buhay niya ay nakatutok lamang siya sa trabaho. Sinisiguradong may mailalagay siya sa mesa at mabayaran ng mga gastusin. Ang mga ideya ng paglabas at kasiyahan ay tila malayo sa mundong kinagisnan niya, kung saan ang bawat hakbang ay nakatuon sa pagsusumikap at pagtitipid. Isang gabi, matapos silang maghapunan kasama ni na Michael at Jared, lumapit si Jordan kay Bea at ngumiti. "Bea, may naisip ako. Pwede ba kitang yayain bukas? Isang simpleng date lang. Walang masyadong gastos, promise." Sabi ni Jordan at halatang naglalambing pero puno ng pag-unawa. Napatingin naman si Bea sa kanya. May halong pag-aalangan at hiya. "Jordan, hindi kasi ako sanay sa mga ganito. Parang ang awkward para sa akin. Buong buhay ko, trabaho lang ang alam ko. Hindi ko alam kung paano mag-relax o mag-enjoy katulad ng ibang tao." Ngumiti naman si Jordan at sa halip na ipilit, hinawakan lang niya ang kamay ni Bea. "Bea, hindi naman kailangan ng mamahaling lugar o magarbo. Gusto ko lang na makasama ka, kahit sa simpleng lugar. Alam kong hindi ka sanay, pero gusto kong ipakita sa iyo na pwede ring magsaya, kahit sa simpleng bagay lang. Hindi ko naman hinihingi na kaagad-agad kang maging komportable. Pero gusto ko sana makita mo na deserve mo rin ng oras para sa sarili mo." Nag-isip si Bea. Alam niyang totoo ang sinasabi ni Jordan, pero matagal na nakatanim sa kanya ang ideya na ang bawat oras ay mahalaga para sa trabaho o sa pamilya. Ngunit sa harap ng kabaitan at pasensya ni Jordan, unti-unti niyang nararamdaman ang pagluwag ng kanyang dibdib. "Sige na nga, pero wag masyadong magarbo ha," sagot ni Bea. May halong ngiti sa kanyang labi. "Simpleng lugar lang, para hindi ako masyadong maasiwa." Nang araw ng kanilang unang date, nagulat si Bea nang dalhin siya ni Jordan sa isang maliit at tahimik na cafe na nasa tabi ng isang park. Wala nga itong masyadong tao at ang ambience ay napaka-relaxing. Nagsimula silang mag-usap ng mas malalim tungkol sa mga pangarap, sa buhay na kinagisnan ni Bea at sa hinaharap na inaasam ni Jordan. Sa mga sumunod na linggo, unti-unti nang nawawala ang hiya ni Bea. Natutunan niyang mag-enjoy sa mga simpleng dates nila ni Jordan, mga paglalakad sa park, pagsilip sa mga sunset o di naman kaya pag-inom ng kape sa mga tahimik na lugar. Kahit hindi siya sanay, natutunan niyang magtiwala kay Jordan at unti-unti ring natutunan niyang ibahagi ang mga parte ng sarili niya na dati itinago niya sa likod ng trabaho. Habang lumilipas ang panahon, naging mas komportable si Bea sa piling ni Jordan. At natutunan niyang hindi lamang ang pagmamahal sa iba kundi pati na rin sa kanyang sarili ang isang bagay na noon ay hindi niya binibigyang pansin. 2 taon ang nakalipas, busy sa paghahanda si Bea para sa nalalapit niyang kasal. Mabuti na lamang ay alam niya ang mga bagay-bagay at pamahiin sa buhay kapag nalalapit ng kasal. Mga bawal at pwede, mga dapat gawin at hindi dapat gawin. "Hindi ko akalain ikaw pala magiging susi sa pagkawala ng mga apo ko. Malaking pasasalamat ko sa iyo. Nang dahil sa iyo na ibalik ang mga kulang sa buhay ko. Hindi ko alam ang gagawin ko, Bea, kung wala ka. Mahal na mahal kita." Pagkatapos ng kasal ay bumalik si Bea sa dating kanyang pinagtatrabahuan. Nagulat siyang hindi na kasing sigla noon ang restaurant na dati lamang ay pinagtrabahuan niya. Hindi na rin ito ganong kapatok. At mas lalong hindi na ganong kagarbo kung tignan ito. "Bea?" Hindi naman makapaniwalang sagot ng dati niyang amo. Ngumiti pa sa kanya ito. "Sir." "Bea, bumalik ka na dito sa resto." "Oo, alam ko nagkamali ako. Hindi ko naman alam na kapag nawala ka, hihina ang resto, palpak ang mga pumalit sa'yo. Akala ko lahat sila'y mapapakinabangan, pero hindi." "Bakit, sir? Hindi ba nila pinapayagang abusuhin, apihin at alipustahin ang sarili nila sa ngalan ng pera katulad ko? Hindi ba nila pinagbigyan lahat ng hiling ng abusadong katulad mo?" Hindi naman makapaniwala na nakatingin kay Bea ang matanda.
Hindi siya makapaniwala na ang dating minamaliit at inaapak-apakan niyang tao ay mas mataas na ngayon sa kanya. Habang si Bea naman ay tindig na tindig ang katawan. Tsaka siya nagulat na nakita ang mga dating katrabaho na bumilis ang takbo patungo sa kanya. Bea, please i-hire mo na ako. Ayoko na dito. Sigaw ng mga ito kay Bea na napapangiti naman sa mga kasamahan at saka mabilis ang tumango. Noong una ay ayaw ni Jordan na mahirapan. Mapagod pa si Bea, pero si Bea na mismo ang nagsabi na hindi siya sanay sa buhay na walang ginagawa. Lumaki siyang panayang kayod kaya gusto niya nagtatrabaho pa rin. Wala naman nagawa si Jordan kundi hayaan si Bea at suportahan na lamang siya. Isang abalang araw sa restaurant si Bea, abala siya sa pag-check ng mga orders at pakikipag-usap sa kanyang mga empleyado. Matagumpay ang kanyang restaurant at kilala na ito sa buong lungsod. Hindi niya naman inakala na makakarating siya sa ganitong estado mula sa kanyang dating sitwasyon. Subalit habang siya'y naglalakad papunta sa front desk, bigla siyang napahinto na makita ang ilang pamilyar na mukha. Mga dating amo na minsan ang inapi siya at pinaalis ng walang pagpapahalaga. Nakatayo ngayon ang kanyang mga dating amo sa harap niya. Nakasuot ng maayos na office attire, ngunit kapansin-pansin ang kaba at pag-aalinlangan sa kanilang mga mukha. Ang dating matataray at mapanghusgang mga titig ay napalitan ng paggalang at pag-asam. Ang dating boss ni Bea, si Mrs. Reyes, na dating walang ibang ginawa kundi pagalitan siya, ay tahimik na nakatingin kay Bea. Halatang hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Bea? Halos pabulong na sambit ni Mrs. Reyes, hindi ito makapaniwala. Ikaw ba talaga yan? Napatingin si Bea sa kanila. Ramdam niyang matagal na sakit na naranasan niya sa kamay ng mga taong ito. Pero sa halip na puot at galit ang maniig, isang mabigat na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Sa harap ng mga tao ngayon, nakita niyang hindi ang mga dating mapang-api, kundi ang mga tao rin tulad niya noon, nangangailangan ng pagkakataong magsimulang muli. Oo, ako nga. Kalmado at mapayapang tugon ni Bea. Anong maitutulong ko sa inyo? Nagkatinginan sina Mrs. Reyes at ang isa pa niyang dating amo na si Mr. Cruz na tila nag-aalangan pa rin magsalita. Bea, gusto sana namin mag-apply ng trabaho dito sa restaurant mo. Narinig namin na malaki ang negosyo mo at kailangan namin ng bagong simula. Mahina at may pagsisising sambit ni Mrs. Reyes. Napansin naman ni Bea ang pagbaba ng kanilang mga tingin. Hindi makaharap sa kanya ng tuluyan. Ang dating pagmamalaki at panunumbat sa kanya noon ay nawala. At halatang nararamdaman nila ang kahihiyan sa kanilang nagawa. Muling tumahimik si Bea. Iniisip kung ano bang dapat gawin. Alam niyang nasa kanyang kapangyarihan ngayon. Pwede niyang baliwalain sila. Pwede niyang gantihan sila ng lahat ng pasakit na dinanas niya noon. Pero sa puso niya, alam niyang ang pagpapatawad ay mas makapangyarihan kesa sa paghihigante. Huwag kayong mag-alala. Wika ni Bea, may ngiti sa kanyang mga labi. Kailangan din namin ng mga bagong empleyado dito. Kung seryoso kayo, pwede kayo magsimula bukas. May training tayo sa umaga. Halos hindi naman makapaniwala sina Mrs. Reyes at Mr. Cruz sa narinig. Talaga, Bea? Papayagan mo kami magtrabaho dito? Tanong ni Mr. Cruz at tila hindi pa rin makapaniwala. Tumango naman si Bea. Oo, lahat tayo ay nararapat sa pangalawang pagkakataon. Hindi ko na pinapansin ang nakaraan. Ang mahalaga, marunong tayong magbago at magsimulang muli. Halos paiyak pa si Mrs. Reyes sa tuwa at pasasalamat. Salamat, Bea. Hindi mo alam kung gaanong kahalaga ito sa amin. Sabi niya. Halos napapaluhod pa sa harapan ni Bea sa sobrang pasasalamat. Ngumiti si Bea at sa kanyang puso ay naramdaman niya ang isang kalayaan. Isang kalayaang hindi maghigante, kundi magpatawad. Alam niyang ginawa niya ang tama. At sa halip na galit, pag-ibig at kapayapaan ang nanaig sa kanyang puso. Ang dati niyang mga amo na minsan nagpahirap sa kanya, ngayon ay humahanga sa kanyang kabaitan at lakas. At sa araw na iyon, hindi lang sila natutong magpatawad. Natutunan din nilang magpakumbaba at pahalagahan ng mga taong minsang kanilang inalagaan.
Ang kwento ng buhay ni Bea ang isa sa mga kwentong kapupulutan ng aral na kung walang tiyaga, pagsusumikap sa buhay at tiwala sa sarili ay walang mararating. Dahil ang tanging kakampi lamang natin sa buhay ay ang ating mga sarili. Hindi man lahat ay mabuti, meron pa rin na katulad ni Jordan na handang tumulong sa kapwa at katulad ni Karen na handang umako ng responsibilidad para sa ikabubuti ng ilan. Talagang iba, kumilos, ang tadhana. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!